ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 55 minutos na nakaligan sa takna sininga sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DWFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Setyembre 10, tuiga 2024. Sa gihapon ini mula gani mo ang kurman, Bombo Cham Blanco Hover. Sa mga nagapanguna dalagkuan karon nga mga balita, Mayor Jerry Trenya suportado ang tinutuyo ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa pagpauli diri sa pungsod Pilipinas. Samtang sang pilaka or ining drainage sa inlet dira sa may Halandoni Street nga pabombo sang mga kamumunaton kag may ara gani isang baling tuwad na dira, no? Sang nagligad sining may nadlaw na hataga na sang nagakigo sini iyang solusyon na kayo na. Samtang sa iban pa nga mga balita, pamilya ni former punong barangay Ernie Pural nagapati sa gihapon nga si Nilo Guardaya nagpatay sa ilang himata apisar nga nag-plead not guilty sa nasambit karon nga kaso. Istoryahan taman illegal gambling sa probinsya sa Iloilo. Nagnubo na kuno bangod nga may lehitimo nga naga-operate. Ang pamangkot sini nagnubo but silingon may naga-operate pa sa gyapon nga bukis or illegal numbers game. Samtang Ibaras PNP may person of interest na sa nagpaarak buno sa biktima samtang nagakatulog sa sulod sa Ilapuluyan. Sa dugang pa nga mga balita, isa sa mga mag-utod nga natiruhan sa distrito sang Molo, Ginbawian sang Kabuy, mga suspitsado, arestado. Samtang production sang aquaculture sa Western Visayas sa nagnubo. Siniman nga aga may nagluntad sini nga vehicular accident sa may area sang Radial Road. Daw sakop ini sang banwa sang Leganes kag ginapahayag karon banwa nga mayara sang ginbawian sang Kabuhi. Standby kay checkeron naton ina sa aton man sini pre niya nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Ano ihan ang kausa sining disgrasya sa dalanon? Kay kon makita na naton or makita ninyo dira sa aton sini iyang nakuha nga laragway sustuman kadako sang damage sa sang sining salakyan, no? Ang informasyon naton is that nga isa ini ka truck kag isa ka mixer ang nagbunggo anay diri banwa. Standby kamo karon kay dugangan nato ng mga detalye sang mga impormasyon sa sining mga headlines sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Dugangan naton ini karon sa aton sinipray niya nga pagpangalagad diri mga kauturan. Ang sagyapon panumdom sa mga kabombo naton paday lang kamo sa paghulog sa inyong sining mga entries. Bangod sa Sabado na ang Grand Draw sa Suwerte sa Palengke Promo sang Bombo Radio kag Star FM. Dalagko pagin nga mga cash prizes ang mahimo sining nga madaugan sang maswerte nga mga tagpalasako. Dugang nga mga detalye kag impormasyon balikan ta sa panay nga pagbalayag sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya.
ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo ang kaladuan, mas Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Martes, ikasampo sa buwan ng Setyembre taong 2024. Mga kabombo Caster Nation sa atin pang Christmas countdown, 106 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Vice President Sara Duterte hindi sumipot sa pagdinig sa 2025 budget ng Office of the Vice President sa Kamara de Representantes. Samantala, ang Quezon City Regional Trial Court naman ipinag-utos na ilipat ng kustodiya ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail. Ang Philippine National Police at Department of Justice magpupulong naman ngayong araw para plantsahin ang scheduled arraignment kina Kibuloy ito sa Pasig at sa Quezon City Court. Ang Commission on Elections naman muling pinalawig ang deadline para sa tugon ni dismiss Bamban Mayor Alice Go sa kanyang misrepresentation case. Ang Department of Agriculture pinagalitan naman itong si Senadora Cynthia Villar hinggil huyan sa monopolyo raw ng supplier sa African swine fever. Ulat naman mula sa Lawigan, 800 pamilya sa Dagupan City lubog pa rin sa tubig baha. Abangan din sa ating sports balita mamaya, NBA champion na si Jamal Murray pumayag na sa 4 na taon na contract extension. Sa international news, abangan mamaya 40 katao na italang patay habang 60 sugatan naman sa pag-atake ng Israel sa may Khan Yunis. Samantala, Pope Francis nananawagan na sa mga mamamayan ng Timor-Leste na protektahan ang mga kabataan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hindi ho dumalo mga kabombo itong si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ngayon pong araw sa Kamara de Representantes para huyan sa budget ng Office of the Vice President para sa 2025. Maalala ho na naging mainitan ang pagharap nitong si Vice President Sara noong nakaraang hearing kung saan nagmatigas siyang sagutin ang mga tanong ng bawat mambabatas. Sa halip, sinabi niya na ipauubayan na lamang niya sa Kongreso ang pag-aproba ng kanilang pondo para sa susunod na taon. Nagpaabot naman siya ng liham na naka-address sa liderato ng Kamara upang ilahad na naisumite na ang lahat ng kinakailang dokumento para yan sa Office of the Vice President. Narito po ang bahagi po ng kaganapan ho kanina doon po sa ginawang pagdinig ng Kamara sa Office of the Vice President Budget for 2025. During our last hearing, the committee deferred the termination of the budget briefing of the Office of the Vice President. This decision was not made lightly, but rather arrived at after careful reflection and deliberation. I would like to inform the body that we are in receipt of a letter dated 10 September 2024 and I will read the letter. It is addressed to the Speaker. Dear Speaker Romualdez, the Office of the Vice President
has submitted all necessary documentation to the House of Representatives Committee on Appropriations, including a detailed presentation on the proposed budget for fiscal year 2025. I have also articulated my position on the issues outlined in my opening statement during the previous hearing on 27 August 2024. We defer entirely to the discretion and judgment of the committee regarding our budget proposal for the coming year. Very truly yours, Sara Z. Duterte. Notably, there is no categorical mention in the letter as to whether the Vice President intends to attend the hearing or not, and so we extended courtesy to her office by waiting for 1 hour. So, but I would also like to Bahagi po yan mga kabombo doon ho sa pagsisimula o pagbubukas nito nga hong hearing ho kanina para sa budget ng Office of the Vice President. Samantala, nagmungkahi naman itong si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta na i-terminate na ang budget hearing para ho sa Office of the Vice President. Bahagi raw kasi ng tradisyon ng pundo para ho sa Presidente at Vice Presidente ay agad hong pinapasa at hindi na isinasailalim pa sa matinding debate. Pero sa halip na sang-ayunan, nagpasya ang chairperson na si Representative Kimbo na pagbutuhan ng motion nitong si Congressman Marcoleta. Gayunpaman, 3 lamang ang bumuto para ho sa nasabing motion habang 45 ang kumontra ho rito. Kaya naman tuloy pa rin ang paghimay sa panukalang pondo ng Office of the Vice President. Hindi ho katulad ng pondo ho kahapon ng Office of the President na inabot lamang ng ilang minuto, 15 minuto hanggang sa tuluyan pong inaprobahan ito. Muli, bahagi po o pakinggan po natin ang bahagi o balikan po natin ang bahagi ng naturang pagdinig. There's a motion to terminate the budget briefing of the OVP, but there is an objection, so we divide the House. The chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor as of the motion, as a rule, we usually deliberate before we vote. those in favor We deliberate. of the motion, please raise your hand. Those in favor of the motion to terminate the budget briefing of the OVP, please raise your hand. Those who are not in favor of terminating, raise your hand. For non-tradition. Three in favor, 45 against. The motion is lost. Bahagi lamang ho yan ng mainit na tagpo kanina mga kabombo sa pagbubukas po yan ng debate o hearing para ho yan sa 2025 budget ng Office of the Vice President. Samantala, nauwi pa po ito sa ilan pang mga sagutan sa pagitan po ng ilang mga mambabatas o mga kongresista. Pakinggan pa po natin at ilan pang bahagi po ng yugto. No. Earlier, For now orderly we voted proceedings, I against. remind the members to please wait to be recognized before speaking. So, Chair has decided to divide the House. So those Madam Chair, in favor as of the motion, as a rule, we usually deliberate before we vote. those in favor We deliberate. of the motion, please raise your hand. Those in favor of the motion to terminate. This committee ought to Bahagi po yan mga kabombo ng ilan pong kaganapan pa rin po kanina, sagutan sa pagitan po ng ilang mga mambabatas. Kasama na ho dyan etong si Chairman Kimbo. Balikan pa po natin ilan pang mga yugto doon ho sa naging sagutan ho kanina. That is the question that needs to be answered first and foremost. No such thing as there was no motion. That is the question that Ilan lamang ho yan mga kabombo sa mga iyugto pa rin doon ho sa ginaganap. Kasalukuyan pa rin ginaganap na pagdinig at paghimay doon sa budget ng Office of the Vice President na pinangungunahan nga or pinamumunuan ngayon nitong si Vice President Sara Duterte. Ito naman pong komite ay pinamumunuan nitong si Congresswoman Stella Kimbo na siya rin pong
nauna doon ho sa nagbigay ng mensahe o kanina doon ho sa natanggap na sulat mula ho sa Office of the Vice President. Samantala, kung maalala ho ninyo mga kabombo, sa una pong pagdinig sa budget of the Office of the Vice President ay naging agaw pansin yung pong naging tugon ho noon nitong si Vice President Sara na ikinagalit din na marami hong mambabatas hanggang sa nauwi po sa mainitang sagutan sa pagitan po ng mga mambabatas at etong si Vice President Sara. Sa naging mensahe naman po ng pangalawang Pangulo kamakailan, misto lang hindi ho sanay daw ang mga mambabatas sa hindi ho nakukuha ang mga nais po nilang sagutan o kasagutan sa kanilang mga tanong. Bumuelta itong si Vice President Sara Duterte sa pag-atake umano sa kanya at pagtawag pang Bratinela kasunod po ng nauna hong pagdinig noon. Ayon kay VP Sara, dahil lamang sa hindi ho nagustuhan nila noon o hindi po nagustuhan noon ng mga mambabatas ang kanyang mga naging sagot ay ibinato ho ito sa kanya. At ito raw ho ay misto lang nagpapakita na parang ayaw ho ng mga kongresista na makarinig ng sagot na ayaw ho nilang o hindi po nila inaasahang marinig. Pakinggan din po natin ang kamakailan pong banat nitong si Vice President Sara Duterte sa mga mambabatas. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, Bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Samantala, maliban po dyan, kung maalala ho ninyo, sa unang budget deliberation ay pinili nitong si Vice President Sara Duterte na huwag hong sumagot doon po sa mga naging katanungan, napakaraming katanungan ng mga mambabatas o nitong mga kongresista kaugnay pa rin sa iba't ibang mga proyekto ng Office of the Vice President. Isa na po dyan, yun pong kontrobersyal na aklat, ito hong isang kaibigan. Balikan po natin ang ilang bahagi ho ng deliberasyon sa nauna hong budget hearing ng Kamara de Representantes. Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer. I will leave it to the House of Representatives to decide on the 2025 budget. Sagutin, Madam Chair. Hindi ko maintindihan kung bakit tayo ayaw sagutin. Napakasimple po ng mga tanong natin. It is about dates. It is about confirming yung mga dates, Madam Chair. So ayaw tayo sagutin at sa harap ng publiko. Ang publiko po ay may karapatang malaman ito. Kaya po tayo nagka-question kaugnay dito. Isa lamang ho yan sa mga tagpo, mga kabumbo o yugto, doon ho sa naunang budget deliberation para ho sa pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Magpupulong naman ang Philippine National Police kasama ang Department of Justice ngayong araw para plansyahin ang scheduled arraignment kina Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kapwa-akusado sa araw ng Biyernes sa Regional Trial Court sa Pasig at Quezon City Court. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, may scheduled arraignment o pagbasa ng sakdal kina Kibuloy sa dalawang korte na nagkataon namang sabay. Bagamat sa pamamagitan lamang ng video conferencing gaganapin ang arraignment doon yan sa Regional Trial Court Pasig. Bagamat ayon kay Colonel Fajardo, nang ibalik nila ang warrant sa korte nitong araw ng Lunes, sinabi ng clerk na hindi i-require ang pastor ng pisikal na presensya kasama ang kanyang mga akusado. Kung saan isa nga sa mga kinasasangkutang kaso ni Kibuloy sa Pasig Regional Trial Court ay non-bailable o walang karampatang piyansa. Samantala, kasalukuyan namang nag-a-adjust ang controversial na religious leader mahigit isang araw matapos itong madetine sa Philippine National Police Custodial Facility. Ayon kay Colonel Fajardo, personal niyang nakausap ang pastor at sa kabuuan naman ay nakakakain anya ito kasama ang iba pang detainees at kaya naman anya nila ang sitwasyon doon. Una na ngang iniharap ni DILG Secretary Benhur Abalos Jr. nitong araw ng Lunes sina Kibuloy sa media na nakatakip pa ang mga mukha, subalit saglit lamang at agad ding ibinalik sa kanilang selda.
Naharap nga ang mga akusado sa patong-patong na mga kasong may kinalaman yan sa sexual, child abuse at qualified human trafficking sa dalawang regional trial court dito sa Metro Manila. 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian, nakadepende umano sa Department of Justice ang paghahain ng komento o pagtutol sa plano ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na magpetisyon para hubay lipat ito sa kustodya ng Armed Forces of the Philippines o sa ilalim ho ng house arrest. Paliwanag nitong si Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo, ang Department of Justice kasi ang nagsampa ng kaso habang ang Philippine National Police, ang Criminal Investigation and Detection Group, ang nagsilbi naman ng warrant of arrest laban kina Kibuloy. Maalala na noong Marso 4 ng kasalukuyang taon, ipinag-utos nitong si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang paghahain ng child abuse at human trafficking cases laban kay Kibuloy at 5 iba pa sa kanyang mga kasamahan. Kaugnay ho nito ay magpupulong ang Philippine National Police at Department of Justice ngayon pong araw ng Martes para ho talakayin ang magiging susunod na hakbang. Una rito sinabi nitong si Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion nito hong araw ng Lunes na maghahain sila ng petisyon para hilingin na ilipat itong si Kibuloy sa ilalim ng kustodya ng Armed Forces of the Philippines o sa house arrest dahil umano sa 74 o 74 years old na ang pastor at meron daw siyang health condition. Subalit sa panig naman ng Department of National Defense, may jurisdiction sa Armed Forces of the Philippines, mariin umano nilang tinututulan ang anumang pagtatangkang ilipat si Kibuloy sa military custody dahil hindi ito ang kaukulang ahensya na magsasakustodiya sa mga suspect sa mga criminal cases. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat ang Regional Trial Court doon sa Quezon City. Ipinag-utos na ilipat ang kustodiya ni KOJ si Pastor Apollo Kibuloy at Crescente Canada sa New Quezon City Jail. Kaugnay niyan, alamin pa natin ang kabuang detalye sa pag-uulat ni Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, inatasan na nga ng Regional Trial Court, Branch 106, ang Philippine National Police na ilipat na ang kustodiya ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy mula Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame patungo yan sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Ang naturang dokumento, mga kabombo, na may petsang Setyembre 9, kasalukuyang taon ay pinirmahan mismo ni Quezon City Regional Trial Court Presiding Judge Noel Parella. Ipinag-utos rin ng korte na ilipat naman itong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at maging itong si Sylvia Simanes sa Quezon City Jail Female Dormitory. Ayon nga sa korte, kailangang mailipat kaagad ang naturang mga akusado sa oras nga na matanggap na ng Philippine National Police ang naturang kautusan. Kasong paglabag nga sa Republic Act 7610 o ito hong Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act ang kinakaharap na kaso nitong mga akusado dito yan sa Quezon City Regional Trial Court. Ang mga kasong ito, Bombo Genesis at Bombo Ever, ay una nang inihain nga sa Davao Regional Trial Court bago naman payagan ng Korte Suprema na mailipat nga ito dito sa Quezon City Regional Trial Court. Samantala, mga kabombo, kinumpirma ngayong araw ng Philippine National Police na magkakaroon ng pagpupulong nga itong Philippine National Police at Department of Justice upang talakayin naman itong mga kasong kinakaharapan ni Kibuloy at iba pang mga kapwa-akusado nito. Nabatid nga na re-resolbahin sa naturang pagpupulong ang issue dito naman sa pagkakasabay nga ng arraignment sa mga kaso nito sa Quezon City RTC at Pasig City RTC. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, nakatakda sa darating na araw nga ng Biyernes itong arraignment sa kasong sexual abuse at qualified human trafficking ni Kibuloy at iba pang mga akusado. Aniya, ang Department of Justice kasi itong may hawak nga sa kaso ng naturang mga akusado at ang kanilang mga prosecutors naman ang siyang gagawa nitong tinatawag nga na motion o itong manifestation sa schedule ng arraignment ng mga akusado. Kaugnay niya, narito ang paliwanag ni Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo.
This coming Friday po ay meron pong nakaschedule na arraignment po pero via video conferencing lamang po mangyayari dito sa RTC. Ang problema po natin ngayon sabay yung schedule ng RTC Pasig at Quezon City. So ngayong araw po ay magpupulong po yung PNP at DOJ. Tandaan po natin ang may hawak po ng kaso po ay ang DOJ po. So yung prosecutor po yung gagawa po ng mga motion or any manifestation po with respect po doon sa scheduling pagdating po ng Friday doon po sa arraignment nila. Yan ang bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Police Colonel Jean Fajardo. Mga kabompo, ngayong araw nga itong schedule nitong return of warrant of arrest. Dito yan sa Quezon City Regional Trial Court para yan doon kay Pastor Kibuloy at sa 4 pang kapwa-akusado nito. At nilinaw nga ng tagapagsalita ng pambansang pulisya na hindi naman nire-required ng naturang mga korte itong si Kibuloy at itong mga akusado na personal na pumunta dito yan sa korte para sa return of warrant of arrest dahil na rin sa kanilang seguridad. Bombo Genesis, Bombo F. Okay, sige. Other than dito sa development nito, yung pulong ng Department of Justice at itong Philippine National Police para sa kaso ni Kibuloy, may iba pa bang mga development dun sa ibang mga binabantay ng Department of Justice, Bombo Victor? Like itong kay Congressman Teves? O wala naman na? So far, kahapon sa panayam sa isang ambush interview kay Justice Secretary Jesus Crispin Dimulya, tiniyak nito na isusunod na nila itong si Arnulfo Teves Jr. Inaasahan nila ngayong buwan ay maibabiyahe si Teves pabalik dito sa Pilipinas at nakipag-ugnay na rin sila sa Air Force. Nababanggit niya na itong sasakyan na panghimpapawid ng Air Force itong gagamitin para maibalik dito sa Pilipinas si Teves. Bubo Genesis. Kasi ito yung mga high profile, itong si Kibuloy, si Alice Go, itong si Teves at yung isa, itong si dating General Bantag, Bombo Victor? Yes, si General Bantag din ay inaasahan din na mas lalong maibabalik o mauhuli sa lalong madaling panahon. Bagamat sabi nga ng Department of Justice, alam nila yung lokasyon ni General Bantag, pero hindi nila ito ibinahagi sa atin para na rin sa hindi maka-apekto doon sa kanilang isasagawang operasyon. Bombo Dennis. Okay, sige. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Victor. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Lentino nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 22 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga malalaking balita, ipinaliwanag naman ng Philippine National Police kung bakit blurred version ang inilabas na mugshot nitong si Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy at 4 na iba pang mga kapwa-akusado. Ayon kay Philippine National Police spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, na wala naman itong pinagkaiba sa iba pang mga naunang mugshot na inilabas nila kung saan nakablur din alinsunod na rin sa utos ng Commission on Human Rights na huwag ipakita ang mukha ng mga akusado hanggat maaari. Saad pa ng Philippine National Police official na maging sa mga ordinaryong mga individual na inaaresto mula ho sa mga rehiyon at iba pang mga operating units ng pambansang pulisya ay nakatago rin umano o nakablur ang kanilang mukha sa mugshots na inilalabas ng Philippine National Police. Paglilinaw pa ng opisyal na ang opisyal na inilabas na mugshot itong si dismissed Bamban Mayor Alice Go ay nakablur din. Ipinaliwanag din itong si Colonel Fajardo kung bakit nakatakip ang mukha at balot na balot si Kibuloy maging ang mga kapwa-akusado nang ipresenta sa media. Anya, ipinakiusap umano ito ng grupo ng pastor at pinagbigyan sila dahil ito ay kanilang karapatan. Sa kaso naman anya nitong si Alice Go, ang ipresenta siya sa media pagkarating ko sa Pilipinas mula sa Indonesia kung saan siya inaresto, nakasuot naman siya ng face mask. At okay lang naman daw ito sa kanya. Sa kasalukuyan ay nakakulong po itong si Kibuloy at ang kanyang mga 4 na kapwa-akusado
sa may Philippine National Police Custodial Center sa may Campo Crame sa Quezon City. Dahil huyan sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, gayon din ang Qualified Human Trafficking at kabilang din itong si most wanted o kabilang sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation sa US, etong si Kibuloy, bagay na itinatanggi naman nitong mga akusado. Samantala, kampante naman si Kingdom of Jesus Christ Council Attorney Israelito Torion na mangyayari pa rin ang kahilingan laban sa extradition ni Apollo Kibuloy ngayon at tuluyan na siyang lumutang. Maalala daw na nagbigay nga ng ilang kahilingan sa desisyon ang kampo ni Kibuloy ilang araw na ang nakakalipas kapalit ng kanyang pagsuko. Isa nga sa pinakamahalagang kahilingan ng kampo ni Kibuloy ay ang hindi magkaroon ng extraordinary rendition ng extradition para kay Kibuloy. Ibig sabihin, hindi magiging government to government ang pag-uusap para sa extradition ng pastor. Sa ganitong paraan ay maaari anyang harapin ng legal team ng pastor ang extradition process. Kung maalala din, lumabas si Kibuloy ng walang opisyal o formal na tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa naging request ng kampo. Pero ayon kay Attorney Torion, bago pa man ang paglutang ng pastor ay mayroon ng isang individual na may mataas na katungkulan sa gobyerno na pumirma umano sa request ni Kibuloy. Ito anya ay binding din o nagbubuklod kay Bongbong Marcos. Gayunpaman, pinili naman ni Atty. Torion na hindi na ito pangalanan o idetalye man lang ang posisyon o relasyon niya sa Pangulo. Narito pa ang karagdagang pahayag ni Atty. Israelito Torion. To be honest with you, meron pong high official na nagperma. Hindi ko na lang po isasabi kung sino. That can also bind the president. No? That is enough na siguro. Hindi ko lang isabi kung sino. So, ang sa amin lang is balido ba yun na request? Hindi po yung condition, request po. That is valid because extraordinary rendition, yung basta ka na lang i-transmit yung custody mo sa ibang bansa is illegal under the Philippine laws. No? If you will read Section 48 of the Anti-Terrorism Act, that is there is a proviso there, there's a provision, ban on extraordinary rendition. So what we were requesting, or what Pastor Apollo Kibuloy is pursuant to law. Kaya nga, reasonable talaga na request po yun. Nakita yun ng isang opisyal at nag-agree po na magperma po siya. As to who is that official, please, sa amin na po yun. Po yan ni Kingdom of Jesus Christ Legal Counsel Attorney Israelito Torion. Samantala, kaugnay din po niyan, inihahanda na rin daw ng legal team ng Kingdom of Jesus Christ ang mga asuntong ihaharap kay Police Regional Office 11 Regional Director Brigadier General Nicolas Torre III at iba pang mga kapwa-opisyal kasunod ng mahigit 2 linggo na operasyon sa compound ng naturang sekta. Sa panayam ng Bombo Radio kay Atty. Israelito Torion, kailangan anyang panagutin ang lider ng mga pulis na nanguna sa mahigit 2 linggong operasyon na naging dahilan ng iba't ibang mga problema. Kabilang dito anya ang isang namatay, halos 70 katao na dinala sa ospital pagsira sa ilang mga properties katulad ng simbahan sa loob ng compound. Ayon sa abogado, hindi galit ang Kingdom of Jesus Christ kay General Torre at alam umano namang ito na sinusunod lamang ng general ang utos ng kanyang mga opisyal. Gayunpaman, kailangan anyang harapin pa rin ng general ang patong-patong na kasong isasampa ng legal team. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Atty. Torion. Hindi lang nasaktan, may namatay po, 4 po na heart attack, 4 po na bata na nagkaroon ng severe anxiety attack, 59 po lahat na na ospital, nadulog sa ospital. May mga vehicles po unilaterally confiscated. Yung cathedral po na simbahan, ginawang advance command post. Yung eskwelahan, ginawang tunneling operations. Pero sabi ni Pastor sa kanya, he has no rank in his heart, he has no hatred, but everything should come with justice. So ang plano namin kay General Torre is wala po kaming galit sa kanya, no? Alam namin na sinusunod lang din niya ang utos ng kanyang nakakataas, pero it should come with justice likewise, no? Siguro kung mag-sorry siya later on kay Pastor, alam mo, malaki yung heart ni Pastor, pero as of now, I am following his instruction. Pasensyahan na po, file mo na kami ng kaso po. Maalala mga kabumbu na ulo na rin pong sinabi nitong si General Torre na nakahanda ang Davao Region Philippine National Police na harapin ang mga asuntong ihaharap sa kanya
o sa kanila kasunod po ng mahaba-habang operasyon sa loob ng compound. Pero ayon kay General Torre, hindi siya kalaban ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, bagkus tagapagpatupad lamang siya ng batas. Kasunod naman ng pagkakahuli kay Kibuloy, sinabi nitong si Torre na umaasa siyang papasok na itong tinatawag na time of healing sa pagitan po ng Philippine National Police at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Balikan pa rin po natin ang bahagi ng pahayag nitong si General Torre. Nagpapasalamat din sa ating mga kapatid sa KOJC sa kanilang kooperasyon at may mga pagbabanghayan siguro, hindi pagkakaintindihan at may mga engkwentrong mga maliliit lang naman. So, I do hope that this will be the start of the healing at hindi tayo magkaaway ho. Hindi niyo ako kaaway. I just played my role. Ito po talaga ang ibinigay sa akin na role, ibinigay sa aking trabaho. Kung kaya't ginawa lang ho natin ito in accordance to how we perceive on how we do it our way. Ako'y nagpapasalamat din kay Pastor Apollo Kibuloy for the realization na ito na talaga ang tamang gawin. Kundi harapin na lang talaga. Bahagi po yan ng pahayag mga kabombo nitong si General Torre. Siya pong nagsisilbing Director o Regional Director ng Police Regional Office John Tamay Davao Region. Kasunod dyan ng tuluyang paglutang nitong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa ibang balita naman, tiniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Cacdac ang paghihigpit ng ahensya sa mga marinong Pinoy laban yan sa paglalayag sa mga lugar na may mataas na peligro. Sa naging pagharap nga ni pagharap ni Secretary Cacdac sa House Appropriations Committee para sa kanilang 2025 proposed budget. Sinabi ng kalihim na kailangan na mabantayan ang mga marinong Pinoy laban sa banta ng mga pirata, terorista at iba pang elemento mula sa mga mapanganib na karagatang posible nilang tunguhin. Ginawa ng kalihim ang pahayag, bunsod na rin ng sunod-sunod na pagsalakay sa mga barko kung saan nagtatrabaho ang mga kababayan nating marinong Pinoy, lalo na ang mga nagagawi sa Red Sea at Gulf of Aden, na kalimitan namang pinaglalagyan ng mga Houthi rebels. Sa kasalukuyan, sinabi ni Secretary Cacdac na mayroon ng 5 mga ship companies na pinagbawalan ang mga marinong Pinoy na sumampa. Ang mga ito ay ang mga ruta na dumadaan sa naturang katubigan. Narito pa ang bahagi ng samantala sa iba pa po nating mga kaugnay na balita. Sa pagharap din ni Secretary Cacdac sa komite, sinabi nitong prioridad nila na protektahan ang buhay ng mga Pilipinong marino at kanilang mga pamilya. Alinsunod na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, mga kabombo, inaasahan na rin ng Philippine Coast Guard na matatapos na po ngayong araw ang ginagawa pong siphoning operation sa lumubog na MT Terra Nova dyan sa may Limay sa may probinsya ng Bataan. Ayon kay Philippine Coast Guard Bataan Station Chief Lieutenant Commander Michael Janencina, noong araw ho ng linggo ay mas maraming tubig alat na ang nakukuha mula ho sa mga tangke ng barko kaysa yung kinukuha po nilang industrial fuel. Dahil dito pinapasipanan na ng Philippine Coast Guard yung pong operasyon para humakompleto na ang tuluyang pagsipsip sa oily mixture o ito ho yung kombinasyon ng langis at ng tubig alat. Hanggang nitong araw ho ng linggo, nagawa na po ng Silver Team na makakolekta ng hanggang sa o mahigit sa 1.3 million liters mula ho sa 1.4 million liter na laman ng tanker bago po ito tuluyang lumubog. Unang naitala ang pagtagilid at tuluyang paglubog ng tanker noon pong Hulyo 25 ng kasalukuyang taon habang kasagsagaan ang pananalasa nitong Bagyong Karina. Ang naturang insidente ay pinangangambahan po noon na magdulot ng pinakamalaking oil spill sa kasaysayan ng Pilipinas dahil huyan sa bulto ng langis na laman nito. Bagaman may mga tumagas na langis mula sa tanker at nakaapekto sa kabuhayan ng mga mangingisda sa may Cavite, Bataan at iba pang lugar, naging minimal lamang ito hanggang sa tuluyang nasalyuhan ang lahat ng mga tangke at sinimula ng pagsipsip noong Agosto 19. Natanggap na ng Energy Regulatory Commission ang suspension order mula sa Ombudsman laban kay ERC Chairperson at Chief Executive Officer Mona Lisa Dimalanta. Ang 6 na buwan na preventive suspension ay isinilbihan ng Office of the President. Nagbunsod ang kaso sa reklamo ni National Association of Electricity Consumers for Reforms o NASICOR President Pete Ilagan.
Ilan nga sa mga laman ng reklamo ay ang pagbaliwala ni Dimalanta ng mga motions at isa ay ang pagbili ng Meralco ng wholesale electricity spot market. Ang nasabing mga aligasyon ay una na nga mariing pinabulaanan naman ng opisyal. Oras na natin, mga kabombo, meron na lamang tayong 26 minutes bago mag-alauna ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa iba pa ang mga malalaking balita, mga kabombo, muli pong pinalawig ng Commission on Elections ang deadline para sa tugon nitong si dismissed Bamban Mayor Alice Go para magsumite ng kanyang counter affidavit. Para yan sa kanyang kinakaharap na misrepresentation case na inihain laban sa kanya. Ito'y kasunod na rin ng hirit ng dating alkalde na palawigin pa ito sa ikalawang pagkakataon sa pamagitan po ng ipinadalang sulat ng kampo ng alkalde o dating alkalde. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, binigyan pa ng Law Department ng komisyon ng hanggang sa 10 araw o hanggang Setyembre 12 na palugit itong si Go na makapaghain ng kanyang counter affidavit. Ang paliwanag po ng Paul Body Chief na kapag iginiit sa respondent na agad maghain ng counter affidavit, baka maakusahan sila ng paglabag sa karapatan nitong si Go para sa due process dahil kamakailan lamang ito na aresto matapos ang ilang linggong pagtatago sa mga otoridad at pumuslit palabas ng Pilipinas. Sinabi pa nitong si Chairman Garcia na ang ibinigay na 10 araw na grace period ay base sa calendar days maliban na lamang sa araw ng Sabado at araw ng Linggo. Samantala, kuha pa tayo ng karagdagang detalye o mga report mula dyan sa Senado. Ang liderato ng mataas na kapulungan ng Kongreso naniniwalang may iba pa daw na personalidad ang tumulong para makatakas sa Pilipinas si Alice Go. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senate President Francis Chis Escudero na may iba pang personalidad ang tumulong para makatakas ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Go. Ang payag ni Escudero ay matapos kumpirmay ni Go sa investigasyon ng Senate Committee on Women and Children na walang opisyal ng gobyerno at Pilipino ang tumulong sa kanila para makaiskapo palabas ng Pilipinas. Posible anyang may iba pang opisyal mula sa pamahalaan bukod sa taga-Immigration Bureau ang tumulong sa suspendidong alkalde at mga kasama nito noong tumakas sa bansa. Iginit pa ng liderato ng Senado na dapat mapanagot ang sinumang dayuhan o non-Filipino actor na tumulong sa kanilang pagtakas, kabilang na ang isinulat nito sa papel. Kahit pa sinasabing nasa labas ng Pilipinas sa mga hindi Pinoy na tumulong sa pagtakas ni Go, iginit ni Escudero na hindi to dapat makapigil sa ating gobyerno para sila'y panagutin. Iginit din ni Escudero na dapat tutukan ang paghabol sa mga financer at mga boss ni Go. Una nang kinumpirma ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na may impormasyon na nasa Taiwan ang sinabi ni Go na nag-facilitate sa pagsakay nila sa yate para makalabas ng Pilipinas. Nasaan ba siya ngayon? As of today, hindi ko po alam na saan po siya. Nasa Taiwan, Madam Chair. Okay, SP Pro Tem. Okay, isa lang. Itong taong binanggit mo. In line with ano? Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder ng 5 passport to. Are you aware of it? Hindi po ako aware na holder po siya ng 5. Holder ng passport ng KITS, Nevis, China, Cyprus, Dominica, tsaka Cambodia. He's a holder of 5 passports. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Pinuri naman ni Escudero si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil agad itong umaksyon laban sa nakitang nagpabayang opisyal sa pagtakas ng dating alkalde. Pagtupadaan niya ito ng Pangulo sa kanyang sinabi sa publiko na may ulong-gugulong sa pagtakas kay Go at mga kasamahan nito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin, meron na lamang tayong 22 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga malalaking balita, mga kabombo, pinagtibay po ng Supreme Court ang bisa ng Republic Act No. 11054. Ito yung organic law para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Kasabay nito idineklara ang probinsya ng Sulu na hindi bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region at pagkatapos tanggihan ang pagpapatibay ng batas ukol rito. Sa desisyon ng Korte, bahagyang pinagbigyan nila ang petisyon na tumututol sa pagsasama ng Sulu
sa Bangsamoro Region, ngunit itinanggi ang mga hamon sa iba pang aspeto ng Bangsamoro Organic Law. Ang desisyon ay agad na maipapatupad matapos po itong maisa publiko. Ang Bangsamoro Organic Law na pinagtibay noong Hulyo 27 ng taong 2018 ay nagtadhana para sa pagtatatag ng Bangsamoro Region bilang isang political entity at ang kaukulang batayang istruktura ng pamahalaan nito. Ang paglikha at ang pagpapasya ng Bangsamoro Region sa jurisdiksyon ng teritoryo nito ay magkakabisa sa pagpapatibay ng batas na mayorya ng mga boto na nakalap sa isang plebisito. Ang plebisito ay sinagawa noong pong Enero 21 ng taong 2019 na sumasaklaw naman sa mga lugar ng noon po ay Autonomous Region in Muslim Mindanao at Isabela City at Basilan City, kasama rin po sa ang Cotabato City. Isa pang plebisito ang ginanap noong Pebrero 6 ng taong 2019 sa Lanao del Norte, mga munisipalidad sa North Cotabato at iba pang mga lugar na nagpetisyon para sa voluntaryong pagsasama. Pinagtibay ng mayorya ng datihong Autonomous Region in Muslim Mindanao ang batas maliban po doon sa probinsya ng Sulu. Sa kabila po nito, napabilang ang Sulu sa Bangsamoro Region na nag-udyok sa lalawigan na maghain ng kasalukuyang petisyon ukol sa usaping ito. Ipinasya po ng Korte na ang Bangsamoro Organic Law ay constitutional dahil hindi dito ginawa na hiwalay ang Bangsamoro Region dito sa Pilipinas. Hindi ito binigyan ng batas ng kapangyarihan na makipag-ugnayan sa ibang estado at hindi rin ito ipinagkaloob sa Bangsamoro Region ang soberanya nito. Ang mga usapin ng National Security, Treasury, Foreign Affairs at External Deals ay nananatili pa rin sa pambansang pamahalaan o ito ho'y sa national government. Samantala, nagalit naman si Senadora Cynthia Villar sa Department of Agriculture sa pagdinig ng Senado hinggil yan sa monopolyo ng supplier sa African Swine Fever. Sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, nag-init din ang ulo ni Senator Villar matapos na isnabin ng mga matataas na opisyal mula sa Department of Agriculture at Bureau of Animal Industry ang naturang pagdinig. Kunestyon ng Senadora kung bakit tanging si Assistant Secretary Constante Palabrica, isang opisyal ng DA para sa mga hayop lamang, ang dumalo sa Senado. Iginit naman ng mambabatas na nakakabahala ang patuloy na paglala ng kaso ng African Swine Fever kung saan laganap sa probinsya at marami pang apektado ng naturang sakit ng baboy. Ginisa ng Senadora ang Bureau of Animal Industry kung bakit tila isang supplier lang ng ASF vaccines ang kanilang pinapaboran. Ang Vietnam manufactured AVAC vaccine ay ang tanging brand na nag-apply para sa pagpaparehistro ng produkto dito sa Pilipinas. Nagsimula nga ang paglulunsad nito noong Agosto at 30. Sinabi naman ni Senator Villar na ang AVAC vaccine ay hindi tinatanggap sa buong mundo, gayong hindi ito ginagamit maging sa Amerika. Ipinaliwanag naman ni Dr. Samuel Zecate ng Food and Drug Administration na ang Bureau of Animal Industry at ang supplier ng bakuna ay nagsagawa muna ng mga clinical trials noong nakalipas na taon, saka ito inaprubahan para sa rollout ng gobyerno. Kaya naman inutusan ni Senator Villar ang FDA na isumiti ang clinical trial sa Senado para malaman ng taong bayan. Tanong pa ng Senadora kung may bakuna, bakit tila anya lumalala pa rin ang mga sakit ng African Swine Fever sa mga probinsya. Sa datos naman ayon kay Villar noong Disyembre ng taong 2022, nasa 4 na rehiyon, 9 na lalawigan, 27 munisipalidad at 90 mga barangay ang apektado ng African Swine Fever. Ngunit nito ng mga gusto lamang ay lumobo pa sa 15 rehiyon habang 458 naman ng mga barangay ang apektado ng naturang sakit. Narito pakinggan natin ang naging bahagi ng payag ni Senator Cynthia Villar sa naturang pagdinig. Hindi nag-i-improve, gumagrabe eh. O, ibig niyo sabihin, dahil pagmamahal niyo doon sa supplier niyo, kahit gumrabe ASF, hindi niyo papansinin dahil mahal niyo yung supplier niyo. May time tayo na para naman sa ating kababayan. Hindi na lang yung palagi na lang ganyan. Kung hindi ko pa alam kung sino yung supplier nyo, kaya ako inis na inis. Kilala ko yun eh. So ang tinatanong ko, kung yun ang gusto nyo supplier, nag-clinical trial, kung successful siya, bigyan na ng permit para yung mga ASF vaccine, matuloy na nila yung
Alam na nila kung ano gagawin. Hindi yung palagi na lang tayo nag-iisip kung okay ba yung vaccine na yan o hindi okay yung vaccine na yan. Ba't ayaw nyo i-release sa amin? Tinatanong kayo Sasabihin nyo, nag-clinical trial saan? Hindi nyo kung ano-anong sinasabi. Kasi akala nyo, ang kausap nyo, bobo. Di naman Yan ang pahayag ni Senator Cynthia Villar. Kaugnay pa rin po ng balitang yan, tuloy-tuloy pa rin daw ang pagpapalawak po ng Department of Agriculture doon sa controlled African Swine Fever vaccination nito sa mga lugar na infected ng sakit, lalo na ho sa mga nasa ilalim ho ng tinatawag na red zone. Sa utos pa rin itong si Department of Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., target po ng Bureau of Animal Industry na palawakin na rin yung pong bakunahan sa iba pang mga lalawigan kabilang pong La Union, Quezon, Mindoro, North Cotabato, Sultan Kudarat at maging dyan sa probinsya po ng Cebu. Bukod rin sa malilit na hog raisers, kasama rin sa prioridad ang commercial pig farms na nasa red zone. Ayon kay Secretary Laurel, layon po nitong masiguro na mananatili pa rin sapat ang supply ho ng baboy sa merkado at stable ang presyo ho nito. Una na rin sinabi ng Department of Agriculture na minamadali na ang procurement ng mga bakuna kontra African Swine Fever. Batay naman sa pinakauling talahon ng Bureau of Animal Industry, hanggang nitong Setyembre 6, nasa 472 barangay mula ho sa 31 na lalawigan ang nasa ilalim po ng tinatawag na red zone. Kabilang sa mga lalawigang lubos na apektado ho ay ang North Cotabato, ang probinsya ng Batangas, pati na ang probinsya ng Quezon. Inaasahan naman ng Department of Agriculture na matatapos na ang procurement process sa kabuang 600,000 doses ng anti-African swine fever vaccine sa susunod na buwan. Una na ngang inaprubahan ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. ang paglalabas ng 350 million pesos na pondo para sa pagbili ng naturang mga bakuna. Kung mangyayari ito, plano ng Department of Agriculture na pabilisin ang pagbabakuna at may turok na mga ito pagsapit ng Disyembre ng kasalukuyang taon. Mula nga sa 600,000 na doses ng bakuna, 10,000 dito ang nabili sa pamamagitan ng emergency procurement. Sa gitna na rin ng mga outbreak na naitatala sa ilang mga lugar sa lalawigan ng Batangas. Ang mahigit 500,000 na doses ng bakuna ay sasailalim yan sa normal procurement process. Sa ilalim din ng mas malawakan pa na vaccination drive ng DA, nais ng ahensya na maisama na sa kanilang listahan ng ilan pang mga probinsya sa Luzon at mga red zone sa Visayas tulad na lamang ng Cebu at Mindanao. Ayon pa sa ahensya, mahigpit pa rin binabantayan ang mga baboy na una na ngang naturukan ng bakuna nitong mga nakalipas na linggo. Oras natin 14 minutes bago mag-alauna ho ng hapon. Sa iba pang mga development o kulho sa MPAX, hindi po nakikita ng Department of Health na kailangan nang i-activate ang Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Sinabi po nitong si Secretary Ted Herbosa na umaabot na sa 14 na kaso ho ng MPAX ang naitala ho mula pa noong buwan ng Agosto. Ang nasabing bilang daw ay mababa pa rin at hindi pa gaanong dapat na ikinababahala. Pinawi rin ng kalihim ang pangambaho ng publiko na dapat ay huwag munang mangamba at matakot dahil sa maari pang makontrol at maputol ang pagkakahawaan ng MPAX. Kahit na mayroong Clade 1B na uri ho ng MPAX at ang marami ang nakarecover ay hindi pa dapat i-activate ang naturang task force. Bombo International News. Nasa 40 katao na ang patay habang 6 na po naman ang naitalang sugatan sa nangyari pong pag-atake o inulunsad na strikes ng Israeli forces sa isang operations center sa Khan Yunis na pinaniniwala ang pag-aari ng Hamas fighters ayon yan sa Israeli Defense Forces. Gumawa umano naman ang Israel military ng mga hakbang para maiwasang madamay ang mga sibilyan doon. Marami pa ang kasalukuyang nire-rescue na natabunan ng mga durog na bato kasunod ng pag-atake. Ayon naman sa ilang nakasaksi sa insidente, sumiklab ang malaking pagsabog sa may Al-Mawasi area sa nakalipas na hating gabi. Sa ibinahaging impormasyon naman ng tagapagsalita ng Israeli Defense Forces sa isang telegram, sinabi nitong inatake nila ang pangunahing terorista ng Hamas na nag-ooperate sa Command and Control Complex na nagbabalat kayo bilang humanitarian area sa Khan Yunis. Sa panig naman ng Hamas, pinabulaanan nila ang claims ng Israeli military at tinawag lamang ito na isang lantarang kasinungalingan.
Una nga rito, nasa libu-libong mga Palestino na na-displace ang nagtungo doon sa may Khan Yunis. Simula pa yan nang ilunsad ng Israel ang opensiba nito sa naturang teritoryo noong Oktubre ng nakalipas na taon. Sa iba pang balita sa ibayong dagat, nananawagan si Pope Francis sa gobyerno ng Timor-Leste na protektahan ang mga bata laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Ito ang naging mensahe ng Santo Papa sa pagdating niya sa Dili, ang kapital ng Timor-Leste. Tinawagan niya ng pansin ang mga tao na gawin ang lahat ng pamamaraan para maiwasan ang anumang uri ng pang-aabuso. Marapat anyang magarantiya na magkakaroon ng mapayapang buhay ang mga bata. Bagamat wala itong binabanggit ay noong dekada 80 at 90 ay may ilang kilalang obispo sa East Timor ang inakusahan ng pang-aabuso sa mga kabataan. Nakatakda naman na makasalumuhan ng Santo Papa ang mga biktima ng pang-aabuso. Ang Timor-Leste nga ay siyang tanging Catholic majority na bansa na bibisitahin ng Santo Papa sa kanyang 12 araw na Asia Pacific Tour. Nasa 700,000 katao kasi o mahigit sa kalahati sa populasyon ng Timor-Leste ang inaasahan na dadalo sa kanyang misa ngayong araw. Oras na natin mga kabombo, 11 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report. Unahin po natin dyan sa may bahagi po ng Pangasinan. Meron pong mahigit sa 800 na katao pa rin daw ang lubog sa tubig baha mula po nung una hong manalasa ang Bagyong Enteng. Maki-update po tayo sa pangitan ng Bombo Radyo Dagupan. Patuloy pa ring binabantayan ang sitwasyon ng mga mabababang lugar sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Pangasinan Vice Governor Mark Ronald Lambino, patuloy na minomonitor ang mga river systems dito sa lalawigan ng Pangasinan at makaraang makitaan ito ng pagtaas itong nakalipas na pagbaha dulot yan ng Bagyong Enteng. Partikular na nga rito ang Maruse River sa bayan ng Calasiao na nananatiling mataas pa rin ang water level. 9 ang water level, pero medyo bababa na rin po ng water level. While the other river systems, Sinukalan, Balingkaging, Diagno River System, Kayanga, even we're also monitoring even the Kamiling River System kasi naapektuhan yan yung mga southern barangays mo natin dito sa lalawigan, mababa na po sila. As far as the dams are concerned, of course, we have 3 major dams that can affect the province of Pangasinan, San Roque, Binga, at Buklao. Yung San Roque, malayo pa siya sa high water level niya, so wala pa pong bukas na dam except for the normal na labasan po para sa... Sa kasalukuyan ay nananatiling lubog pa rin sa baha ang Barangay Lasep di sa bayan ng Calasiao at ayon sa mga residente, hindi na bago ang pagtaas ng level ng tubig sa lugar. Kung kahit kapag nangyayari ito, ay wala rin umanong nagtatangkang lumikas kahit na ang ilang parte sa nasabing barangay ay abot hanggang bewang ang baha. Ayon naman sa bangkerong si Conrado Valdos, kumikita sila sa mga pagkakataong maraming kailangang tumawid sa kabilang barangay, gaya na lamang ng biglaang pagtaas ng tubig kahit na wala namang bagyo, dahilan para hindi na nila mapaghandaan pa ang pagsasaayos o pagsasalba na rin ng kagamitan. Samantala umabot naman na sa 800 pamilya ang nananatiling apektado ang mga kabahayan sa Barangay Karanglaan sa lungsod ng Dagupan, dala na rin ang tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang sinabayan pa ng high tide. Ayon kay Gregorio Claveria Jr., ang punong barangay ng Barangay Karanglaan, nasa 15% na ang naitalang apektado sa lugar. Kagaya na lamang rito ang mga sityo na malapit sa creek o kailugan. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Mayra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! 8 minuto bago magalauna ng hapon, dako ho tayo dyan sa may Visayas area mga kabombo. Update doon ho sa una pong sinalakay na umano'y itong operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator, isa pong hub dyan sa may Lapu-Lapu City. Binibigyan na raw ho ng tulong o trabaho itong mga kababayan po natin na dati hong bahagi ng Philippine Offshore Gaming Operator. May update po dyan ng Bombo Radyo Cebu.
Layunin ng Public Employment Service Office ng Lapu-Lapu City Government na tulungan ng Department of Labor and Employment Central Visayas sa pamamagitan ng kanilang livelihood assistance ang mga manggagawang Pilipino sa Tourist Garden Hotel at iba pang negosyo sa isinagawang raid sa illegal na operasyon ng Pogo noong Agosto 31, 2024. Ayon kay Kim Francisco, ang PESO manager ng Lapu-Lapu City Government, batay sa anunsyo ng HR, nasa 50 manggagawa ang naapektuhan ng pagsara sa nasabing Pogo Hub. At nasa 10 katao naman ang pinatili sa loob ng compound matapos itong inatasan na maglinis sa 13 gusali na nasa ilalim ng Provisional Asset Preservation Order ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC. Kaya naman nakipag-ugnayan na ang PESO Lapu-Lapu City sa tanggapan ng Doli 7 at ang HR ng nasabing hotel para sa profiling sa mga apektadong manggagawa. Kaugnay nito, nabatid din ni Francisco na nabigyan na ng sweldo ang mga trabahante sa buwan ng Agosto, gayon din ang kanilang 13th month pay. Binigyang din ito na kinakailangan mabigyan ng separation pay ang mga manggagawa dahil sa nasabing hotel ay isang closure business. Ngunit dahil hindi na makontak ang mga may-ari dahil sa pinailalim na ito sa legal processes at posibleng hindi rin ito mabigyan maliban na lang kung ikokonsidera ito ng national government. We can also provide them some alternative like livelihood program since closure of business magini siya, so needed ang separation pay. However, di naman ma-contact ang owners is because legal processes nga gi-undergo ng mga owners. So there is no assurance, it appears there is no assurance not unless national government will take into consideration. Ating napakinggan ang PESO manager ng Lapu-Lapu City Government na si Kim Francisco. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, batch naman ng Pioneer Law students sa isang universidad sa Iloilo City sa ilalim na pagtuturo ni First Lady Attorney Liza Marcos, kumuha rin ng bar examinations. Kaugnay niyan, may pag-uulat pa ang Bombo Radio Iloilo. Sumabak na rin sa pagkuha ng 2024 bar examinations ang pioneer batch ng aspiring lawyers ng West Visayas State University sa La Paz, Iloilo City. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Dr. Silito Villaros, President ng West Visayas State University, sinabi ito na 30 na mga graduates ng College of Law ang kumuha ng pagsusulit. Ang nasabing mga estudyante anya ay nasa ilalim ng pagtuturo ni First Lady Attorney Liza Araneta Marcos na pag-alaman na malapit sa Iloilo City ang unang ginang dahil dito ay pinanganak ang kanyang ama na si late Filipino Olympian Manuel Ledesma Araneta Jr. Ang nasabing mga estudyante ay tinuruan mismo ng unang ginang mula first year hanggang sa makatapos sa mga ito sa 4th year sa Doctor of Law. Nagsimula nitong linggo ang bar examinations at itutuloy bukas Setyembre 11 at sa linggo Setyembre 15. University is rallying behind these 13 pioneer students to become successful lawyers. Right after they graduated, I think last July, they started already reviewing. So we always believe that once you enroll or once you're a product of West Visayas State University, the learning starts on the first day that you have entered the portals of the university. So we always feel that when we graduate students, they're ready to take the licensure. Si Dr. Silito Villaros para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Sir Nation, muli po namin kayong iniimbitahan at inaanyayahan na maliban po sa News Center Makati, pwede rin po ninyong masubaybayan o matunghayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong subaybayan ang ating pong Facebook page, ang TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store o kung hindi naman ang Apple App Store. Para pa rin sa karagdagan pang mga balita at mahalagang impormasyon, sundan lamang po ang ating mga provincial station mga kabombo dito po sa may Luzon area, dyan sa may Northern Luzon,
Pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radyo Kawayan, Bombo Radyo Dagupan, Bombo Radyo Baguio at dyan sa may Bicol Region ang Bombo Radyo Legazpi. Diyan pa rin po sa Luzon area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radyo Tugigaraw, Bombo Radyo Lawag, Bombo Radyo Vigan, Bombo Radyo La Union at ang Bombo Radyo Naga. Mga kabombo Caster Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Imperata para sa kapayapaan. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for Mga kabomba Caster Nation, sa atin pong Christmas countdown, 106 days to go bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Tagad sang bombo na isauto sa Gyapon, Komprimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa aton sining mga kabombo kay check nato ang connection ta direktamente sa may barangay Calaboa, Leganes sa Iloilo nga kung saan nagbungguanay diri ang isa ka wing van truck ini siya, no? Sa aton sining mga kabombo, wing van type nga truck kag subong man isa ka mixer ginapayag diri nga may ginbawian gid sang kaboy check nato ng latest nga sitwasyon dito sa may area sa Banwa sang Leganes. Si Mombo John Marvilla may report. Jones, please go ahead. Ato busap to, latest diri karon sa natabo nga aksidente diri sa may area sang Calaboa, Leganes, no? Kay initial information naton kinalanit sa distrito sang Haro, do lapit na ni sa boundary, no? Sa sining nagluntad ng aksidente sa tunga sang mixer truck kag ining wing van nga may mga karga ning mga drinks nga ma-deliver kun tani sa isa ka convenience store, no? Ang natabo sini head-on collision based rin sini sa nga pagpangusisa naton ako sa din ang ining mixer truck pakadto kun tani diri sa may Banwa na sang Leganes samtang ining wing van pabalik. Unfortunately, pag-abot rin sa may area, tubang ni sa gasoline station, diri sa may Calaboa, Leganes, naglupok, inisyala, naglupok kuno ang goma sang sining wing van, diri sa may atubang. Rason, paglupok, why na to siguro ba control ang nobela, kumabig siya pawala, dumiritso sa linya sa sining mixer truck, amo to nag-head on,
kag diri nag cause diri sang dako nga damage diri gid sa may front portion sang sining mixer truck kag sa sining wing van ang sa subong nga matinion bangod dako gid ang damage sang wing van kay may tatlo ni sa kakarga, isa ka driver kag duha ka pahinante. Sa subong matinion ang driver ari pa sa subong gamitan diri sang equipment sa Bureau of Fire kag rescue team kung paano ini siya nga makuha kay posible na pilpilan pa ini siya sang natumba ining wing van Bombo Champ. Ang duha ka pahinante, ang isa pagluntad sa aksidente based din siya permission basi kuno nakalumpat kay pagkita nila kuno ara na siya sagwa mo may gas-gas na sining lawas sang nagluntad ining aksidente. Ang isa pagit ka pahinante man sang wing van amo ni kina na budlayan man sa pagkuha kay naipit ini siya adres sang windshield kay windshield nagdapat sa likod do ano man ang pangalata itsura sa atubang sa wing van truck kun naton sini nga malantaw kag ang damage sini do drigid ang impact drigid ang impact sa right ka portion sang ulo sa wing van kidra nangadaan ka pungko ang duha ka pahinante mo. So ang isa amo to ang initial nga information nga gibawian gid sa kabuhi nga nadugayan tong pagkuha kay ang sitwasyon niya ni pulpresinsya sa nagapanyaga nagasuli na ini siya Bombo Champ kung ang tawon mo diri sa may wing van ang ulo niya si dalom diri na sa may lupa tapos ang iya si nga tiil sa ibabaw do kasubong do na ipit siguro ka salsalon amo to nga do kasubong nga nagabitay sang suli ang iya sining sitwasyon diri sa sulod sa wing van akon sa sining wing van kag unconscious ini siya sa gindala sa may pinakamalapit nga ospital. Ang province of Iloilo amo ning nagbulig diri kag ang city government ang driver plus ang ambulance di sang province sir ini siya lang sa Bombo Radio sa Bombo Champ. Do ikaw gito nag-drive kali sang salakyan nga madala tong isa ka pahinante. Kamusta ang responder kamusta to ang initial mo sa sa pinante to? Patay gito. Bombo Champ. Patay gito ang ang gintulong namon bago lang sa Don Benito, diwa gito. Kaya amo to ang amo tong pinante sa wing van. Amo tong pinante sa wing van to patay gito sa amo tong do gabitay sulit to. Oo, amo to patay na to. Yung pilas niya. Ang pilas niya sa ulo to, diyon ang iya nga dugan gusok to, diyon ang iya mata ng naman to ang bulwat man tong matay. So gin-revive ko pa no? O gin-revive ko pa dali nang iya nga nga dugan, why na gusok na gid lupyak na gid to. Di na to di uwi gid to pa bot sa Pinito. Posible dito nakaigo. Laban-laban ang kaigo tong yag nakalampos ito ang dugan niya kag ang ulo ya. Kay laban kay ang yato nga ulo may pilas man to. Amo ning dugo sa sapatos to nga kuan ng ilong ito gulo to dugo sa ilong niya. Di na to makuan do gito pagabot namon nas Benito. May ID, may gito sa ID. Gingo to tong iya nga bulsa sa likod tan-aw tanin tikon ko may ID kagong taga diin sa gito gito sang identification card. Dire na lang taon sa pulis kung may hawid yung pulis ng ID. Why gito respond lawas why na to nang diyo gito ya. Alin di daan sa dikular to diyo gito sa. Sige. Initial kay Sir Rodel Parinio responder sa province ni sila Bombo Champ. Ang isa to ka driver sang wing van amo ni subong amo ni gidatipunan diri kay ari pa siya sa may driver side mismo kay gupik ang driver side so posible diri siya na tipit nga portion kag napilpila pag isa sa natumba. Nayupok yung na ng wing van? Wing van yung pocket How about ang sa mixer? Pila kabilog ang tao sa mixer, Joms? Ang sa mixer, driver lang gid based rin sa initial na ton. Siguro mga past 30 to 40 minutes na nakuha ang driver. Ginala naman sa ospital. Unconscious man Bombo Champ driver, dabi man to ang dugo siya siningalan once to check taning latest medical bulletin.
So, isa lang ang driver lang. Wa isang pahinante sa mixer. Wa isa sang upod. Based rin sa pag-usisa na ton, wise siya sang upod. Okay, tapos ang sa wing van type nga truck, tatlo sila. Ang isa ang driver amo na sumong ginatingwaan nga ma-retrieve dira, makuha siya. Ang isa ka pahinante amo to ang sandig sa na-interview naton sa nagdala sa ospital ti unconscious man to kag may mga pilas nga grabe, lupyak nga nitong iya sini nga dughan sa pagpayag pa ni Mr. Pareño. Kag ang isaya kapahinante amo tong nakalukso, gas-gas lang yan agom niya nga pilas, Joms. Based rin sa nakita sa pumuloy gas-gas na, pero mas tayo kung man-check karon latest, ang ila sining medical bulletin, adri karon sa Bersambit ngayon. Dasig man ang dalagan sa mixer, Jomsao? Come again? Ang dalagan ka mixer, madasig man? Amo nang gina-establish pa diri kay based rin sa pag-usisa na tos pumuloyo ang diri sa Magistrate Station, nabatian na nila kuno nagsumigapong mo. Nagkolisyon na ang duha. So ay nila nakita prior kung anong plastic lagan ni. Unless they could i-check na ng CCTV kay doon nagatubang gidiho. Sa may nasambit karon nga area, no? So pag i-check na tundugang adre sa may area. Close in kita diri, no? Palapit-lapitan na to diri bumusap kido kadugay kid do may duwa na gulo oras ni lapit-lapit. Kung paano nga do hindi pa ni makuha ang isa di nga naipit sa sulod sang sang mixer truck diri sa Banasambit karon nga area. Akon makita na ton pati mga chassis sini nagkala gido kalalubag, no? Ang ruwida yan doon nagkanto na dislikod. Siguro sa impact kay sa tubang mo ang impact sa mixer amo tong ruwida yan do dire na sa maangot sa likod kay sa persa siguro sa pagbugaan ay address area. So ginagamitan dire sa mga Bureau of Fire duway gid sa naga-response diri sa sulod. Bumbutsang, no? Ang amo ning ginalantaw driver pa di karon nga gina-retrieve, no, sang katapo diri sa Bureau of Fire kag Federation alakip diri ang mga rescue team. Gin butangan na nila di sang sang ambulance diri sa nga ready na nga once nga makuha na ning lawas diri karon sang driver nga ari pasubong sa may sulod sang sang wingban ara. So nagasagit sa diri Bobotsam, no, medyo hindi lang gid siya siguro bation da nagasagit sa no sa gina attempt diri, no, sora na ang nagasagit ang driver no sa wingban. Ang driver sang wingban, but silingon ang driver sang wingban niya nagasagit pati conscious pa sa. Yes. Dala dito pila siya, be. Pero kay sa kapot, kag sa lawas, no? Hindi lang gito specific, nakabayo, sok-sok sa sang t-shirt, diri, kaging karga gilayon sa may ambulance. So bago lang na kuha ning lawas, diri sa driver, sang wingban, diri sa subong nga mga tilion, sa pilaman ka mga minuto, ito nga patigayon diri ang operasyon sa Bureau of Fire kag rescuer diri sa may sa nakita mo din pila siya, Joms? Hindi tama kay gin diretso dayon sa ambulance kitabunan ang iya sining nga lawas inisyal to nakita ta sa kamot, may pila sa kamot kag sa iya sining dudughan to andil sa ka certain kung kadalom to pila siya kami mga dugo. Sa ini ang gin karga gilayon sa pavers, no, pabiya emergency responders ning kargahan sang driver diri sang wingban diri sa karon yung mga tilion Bumbutsam. Pastry daw sa pagdosisa naton dugang
sa pangalan, no? Ginatinguhan nato dire kay initial kita dire nakuha. Ang driver ni sang wing van amo si Ryan Ramos. Initially Ryan Ramos nagatiner sa may Santa Barbara, Iloilo. Ang ang wing van, ang kunang mixer amo si Fermin Gamarcha. Fermin Gamarcha, mga more or less 40 years old na pangidaron at taga Dumangas sa Iloilo. Ang driver sang mixer, no? So duha ka driver ang nakuha nato diri initial nga pangalan. Ang duha pa di ka pahinante muni ang gina-check naton dugang ang ila sini karon nga mga identity diri sa karon ang matinion bumutsam sa aton mga kabombo ari basi makapulot tangkot kita diri, no? Sa katapo diri karon sa Bureau of Protection kung kamusta ang ila sini nang assessment sini bumutsam by the way kamusta ang sulod ko susubong 5x5, Bumbo-Jomar, go ahead. Ari sa Bureau of Fire Protection makakuha ng sisa kita diri dugang sa subong ng mga iyon diri national team pull out kay la and then the last isa nga motong driver pangalan guide wala ko siyempre ang iyang ang victim is lighted siya ang aton nga pagkandak sang operation is ma-sure nga hindi gid siya ang naipit niya ma-pull out naton nga hindi madugangan iya nga injuries. Atos ka driver sir status niya ato siya kuan man siya ng conscious siya. Nauna na to. Bawal mo mga tuwa. Kaya na kanila ang sige. May laktan sa Bureau Fire Laton na sa Fire Inspector Ariel Solitario. Fire Inspector Ariel Solitario. Diri karon bumutsam ka nakip diri sa nagupod na sa mga Bureau Fire nga nagresponde diri karon sa Sambit nga area. So at least ang driver mo to si Ryan Ramos initial conscious siya kay nagasinggitan sa gini siya ang ginkuha so kasi kun natural man na siguro no sa isang individual kasi man may pilas mo no sa nga ini siya ang ginkuha diri asa nga dala sa ambulansya dala ka dubay katuro diri sa bay dubay katulo diri nga ni tubig basta yung gasolina nibla check tanay diri karon sa Sambit nga area sir katulo to sir okay lang sige basi kun gasolina bla basi tubig lang no diri karon sa mga Sambit sa bay area bumutsam gin pasugtan na kita diri nga magsulod palapitan nato no ang wing van una about sakto gid kay initial to naglukok kunong guma niya diri bombo press lang ko picture sang guma niyo muning isa diri sa Kidalantaw nga nag-cause ang aksidente ang paglupok sang guma makita naton diri bumutsam nga may agi gid man sang lupok no ang iya sini nga guma kag tidubag po pa man no kun naton sini nga makita duay paganim tais ang iya sini nga ang iya sini nga ang spike sang guma ya sa tubang sang mix sang wing van diri sa may nasambit karon nga area tiya mo ning kung paano nga naglupok siya basi kun sa sobra kabugat sang kargaya kay ma-deliver ni kutani mo now sa isa ka convenience store diri sa syudad ang ining wing van pambutsam kay okay la tani ko sa likod ni na lupok kay makontrol mo pa siguro kay kun sa tubang mawarik kinay bila na no hindi mo na dali makontrol karon kun masumigapong ang gumas tubang kag kapinta ti badasig lagan mo ti sundo na gid na ang ang kudin madiretso ang warik sa nobela diri bumutsam ang sa may iya sini nga tubang pwede ito kinanipit tong painanting doon suli gid siya abaw ang kulungkuan daw nahimo nga sandwich no naipit sa tubang tapos naipit pagit sa likod amo to siguro ang status sa nga pahinanting nga doon nagbagitay sa suli kay naipit iya siling tiil tapos ang driver amo to nadugayan kay pagtumba sang wing van naipit pagid siya no naipit pagid siya posible sang sang pulungkuan kag pertahan na pulungkuan kag pertahan diri siya napatungan amo na nga doon nadugayan ang pag rescue diri sa iya
kay dito madali-dali kay basi kun madugangan pila sa kun gulpihon sa pagrungkab no sa nga rescuer dire ko sa Sambit nga area. Sa may wing van mo ni bagulang ang sa may mixer naman naglalapta dire sa ite ho. So wasakit ang yasiling nga makina tapos ang driver seat kag ang yasiling pahinante ang pulungkuan dire sa pahinante sa right side daw hindi siya tanto nga hindi siya tanto bala nga do nagupik gid. Aporte ko makita naton wasakit din sa sagwa pero sa sulod ma-picture out pa naton no ang sitwasyon unlike there sa may wing van kung makita naton nagkalawas ang gitanan nga mga gamit no do nagkalano gid no nagkala damage gid ang sulod nga porsyon sa nga sining wing van kun ipanggid diri sa may mixer truck pumuchamp no sa aton sini nga mga kabombo ang sulod no may karga pa ni galing simento ho way pa ma-unload mailap to way tibay na pilpilan dire ko na pilpilan pagid bisang sang karga sang mixer pauti way lang na pangayo gid no sa aton sini nga mga kabombo kay lapit na diskusyonahan mo damo nagaliko nga mga motorsiklo di timing lang kay way isang may nagaliko kay kun may nagaliko di basi kun may mga nadalahig pagid nga iban nga individual. Based sa initial information, may kadasigon ang dalagan sa duha ka mga salakyan, no? Sa aton sini karon nga mga kabombo highway na da Joms mo. Diblado highway na da. Grabe kay sino ni Manubila nagtalabog yo. Iyan isang wing van? Wing van. Tiyamak mo talabog Manubila laban grabing impact Joms. Mo tamba kung nga bisa pang pasilan mo niya wan ka niguro pang pasil di kay do di mo nang balaan kun di na ning parte ka mga pasol talakyan nagtalabog ho pasol kun ipabalik mo pa bla kay pasol ya do Rosina na oo pasol hindi na siya yawa na kung baga pa total wreck na total wreck na gid no kung naton sa diga makita diri ang sitwasyon adre sa Sambit area kung ma-picture out ko ambot ako na notice mo man kay initial confirmation pabati tayo dugay-dugay interview kay Master Sergeant Badmebo head on ang natabo pero ang sitwasyon sa buong sang truck kagawing van ang ila sining nga ulo tupong tapos isa lang ka direksyon so posible ang mixer truck posible ang mixer truck amuning posible siya naglibot pabubutsam ang ulo yan doon nagpapalik diri na sa city ho napakadto kung tani sa Saliganes so grabe kay kun mag-ana ni Goro karga sa wing van basi wing van pa ni malibot malibot ang yes din nga sitwasyon o galing do amo man sigapon ang direksyon sa wing van ang naglibot ya baliskad amo ang mixer tik kun tawon ta bugat kani karga sa mixer mo dire kay puno pa siya sa semento nga na mix na miskla ng semento bumucham na mo ni dapat kasi makuha dayon kay para ma-unload ning sulod kay kun hindi basi kumadugayan kag mabudlayan ang mga rescuer naton sa pag-responde dire ko sa Sambit nga area. Arib na napabati na ito nanay si Police Master Sergeant Leo Barnuevo, investigador sa Leganes Municipal Police Station. Investigation sa natabo? Base sa amon nga initial investigation, ang wing van from Saragay, Iloilo, going to Iloilo City. Okay. While ang mixer, okay lang. Sige. While ang mixer from Leganes to Saraga. Yung pagkapos dito sa Tubangan, base sa aton sa investigation, yung naglupok nun yung guma sa wing van. Ganito nag-include siya, nagkabig siya pawala, tapos sa opposite lane. Pag dito bumunggo siya sa kaming mixer. So do hit on, ang gwa? Dasiglagan kang wing van? Both total wreck itabi ni. So, posible nga mas madali. Kamusta ang mga sakay sini, sir? Ang
sakay sang wing van, isa ka driver kag duha ka painante. So subong nakuha na to ang duha ka nadala sa ospital ang duha ka painante. Ang isa ka driver sang wing van ari pa din pinapadayon pa ang tubig pa kon ari rescue sa iya. Kag ang driver man sang mixer, wag ko lang gid nga nakuha. Naman sa ospital. Conscious sila tanan? Ang conscious to ang driver, kag ang isa ka painante. So yung isa ka painante, paluwa pa ito namon. Ano yan, Sa wing van, no? Si Police Master Sergeant Leo Barduebo, no, sa Leganes Municipal Police Station. Mamangkot kita di, kaya mo na yung pinakalapit di, gasoline station, may may mga gasoline boy, sir. Bali, dire ba kamukay na, kita nyo gito ang dalagan sang wing van kag sang mixer ho? Ang wing van na sir, muna kita mo kay lipo, digo ang mixer mo. So din ang pakatong wing van dito sa punta? Oo. Ano, dasig na ganyan? Dasig sir. Mga pila estimated mo lang ba, motor ka man? Mga... Basta, siya, may tinta? Oo, madraguro, sobragay guro. Kasi mo tinta ko yung guro, kay dasig din pake pagkikita ko, mana na may impact sa doon mo. May nag-impact na mo. Pag-impact na kita ko nung pag-impact mo na ako. Nag-tumba diyon. Dili na sa site sa mixer, no? Di ka mo, dili man kita, doon nakibot ako. Grabe yung impact niya. Oo, kibot may kita na mo niya. Grabe yung impact mo. Sama ko na si COVID ang isa tukunok painante, kaya tatlo ni sila sa sakay sa wing van. Ano to nakita nyo? Ara sa gwa, nag-awas sa may ulo ka truck. Ara sa siya. Nagtabog siya na sang nanigpong siguro. Uli, nag-ulag mo sa kami bangon. Pila siya to? Diri sa ulo, sa likod sa ulo yan. May pila sa may lubot-lubot to, kita mo. Sabi to, dugugin na pati tsura yan. So, gindala, amutuna, gindala. Tapos, ang tatlo sa kagina, kinaipit, hindi dali mo ka. Hindi ka pa ayaw, ganyan bulik sa mo. Ang balamon, sir, hindi kami kabulik. Hindi, anong taka kay, na yan, naipit ka daan da. Pali, ang sa wing van kita, ang isa to nila tumabog. So, may nabilin ang driver, kag isa ka pinante. Pero nung, singkit, sila, nanggapangayo pa. Ang isa, wala, kita na ako, wala kaya ginawa ang pinanting isa. Amotong doon nagapitay sulit? Oo, nagapitay doon. Amotong doon sa siya. Tapos ang driver yung kawing van, bali kapayo siya tabulik sa mon. Okay siya, way siya. Ang kailya lang nipit, amotong na pa niya kay urangol sa nga sakit sa kailya. So sa talom sa, no? So, napilpila pa sa galit. Oo, kay pag-ibo impact nila, anak ko, ita ko ni magtumbak kawing van mo, nagidagan ko, pagdagan ko na, nagawa ko. Nagingagaw ko, pag tanaw ko nga do, grabe sila, nagingagaw ko balik yung pag magbuka ka cellphone, pag nagtawag ko sa Banwa, sa respondihan yun din. Sa mixer naman niya, pero to saan, conscious to kay hindi, ang grabe, ito guro yan, kay white to kamuklat na rin kaginaw mo. So, proud na kaginawa siya? Kaginawa, pero white siya kamuklat yan. Ang dito pilas ka driver ka big sa truck. May pilas. Mixer o dito na ko direct sa mga turay Kada mo to pilas siya. Sige. Sa muna ang sitwasyon. Ano ang paglantabod doon ang mixer kay pagkadto sila ganis tapos ang ulo niya pa malik naman to naglibot siya. Hindi nagamuna siya nagpabunggo mo na nagamuran do. So doon nag-try pagaling nga kuntane malikaw ning mixer. Oo. Ang munigid diyan sa ilo sa disapyak way mo. Diba rin sa na isla mo sigurado din tulod sa sang wingbang ay dating dagol wingbang mo. Tingin tulod sa pamula. Bali ang paglibot sa mixer sa impact sa wingban. Impact Ate sige. Pamutar ano ginagalan sir? Jose Diquito, ang gasoline boy, no? Ang adres sa cashier man, sige, thank you, diri karon sa may nasambit nga area, no? Bumutan, kasi baka try kita diri, no? Kay may closed circuit television din, taon takon ka pangsyon, no? Diri sa may area, para ma-check ta kung among gibanay, kay kung ang tawon ta, kag basihan tang posisyon, so posible man tong teorya, no? Sang gasoline boy, nga madasig dalagan sa wing van tapos bangod sa impact kay bugat man karga niya may mga soft drinks kag ilinon sa sulod amo to ang tumulod sa mixer sang iya sila nga direksyon nga do hana pa kun tanig mabalik sa city mo ang
direksyon sa mixer. Di kon hinay lagad mo kag gamay lang karga mo, matulod mo ning mixer nga puno pa sang misklada nga simento ang iya sining nga karga. Diri bumusam ano ayan ka dagko ning mga tonelada, no? Ang karga sining nasambit karon nga mixer truck diri sa nasambit nga area. Sa iyo ano ni sa CDR mo, sa city ka mo sir, no? Sa city mayo kay dasig ang taga city. Sino pwede man no deser sa inyo team leader? Pero ano lang ang sa BP, no? Doon nag-augment ka mo. Pero doon dugiyan gito sa driver truck, no? Akang wingban, no? Na dugiyan ko sa kay grabe gitang ipet pala, hindi lang sa normal na do ipet na isa lang area. Do sobra gito sa tatlo area na ipet to TL sa babaw ting pa pag sa Sanjit mismo. So from ano gali talo mas sa Sanjit tapos hindi na ipet, ano pilog na halin pa time sa dalom tanan na ipet. Sa ano sa tahan sa tampo kanang gisan manibila pakato sa dash pakato sa dalom pakapit sa bangko kanang ginagit ang nobela to abuto nagtalabog to iya sa wingban iya na to ka siminto sir ang kanay wingban na amo ning takas na mataginal amo na yung takas nyo sige agin takas nyo lang kay para para po sa mapagbuang lawas sa pagbuang lawas pero ang nobela na yung daan para pa so dahil yung takas na lang ito nga pilak minutos man ang pag-retrieve nito pag ano nyo to kuha nyo. Hindi ko makambal sir, nagapas lang kami pero mga submitted to Bryce. Tatlo kami lang pasyente. Ang isa to nga doon nagtabit sa tukina na butas ito. Dito na ikitawas siya sa ano, hawak. Amo to nga doon nagabitay. Pero unconscious amo sina sige. Sa CDRR info no? City. Sige. Ang taga city, no? So ang manubila galito ya ginhungod to ya nga kakson para nga makuha to ang driver. Yes, mo nang story behind, no? Kay kina paglanta basi ko do nagtabog sa kay sa impact la. Pero ginatag dire sa rescuer under sa CDRR mo nga ginkuha nila to for the sake nga para ano to nila, no? Makapenetrate to sila kag makuha ning lawas sa driver kay naipit gali mo sang nobela kay nag-impact puti ang nobela do nagpress siya sining lawas abot nga way sa bakalin kag napilpilan sa likod pubusam no? Ang ining driver sang wingban. So initially may duwa na pangalan, duwa ka pangalan sang driver. Ang pahinanting in Wakabilog, way pa sang pangalan as of this time? Yes. Roger Data, manang arrival sa bangko sa barangay official, ma'am, no? May nagdugang information sa pangalan sa pahinante. So, ay naman. Sila lang naman tatlo sa wingban. Sila sa, Si Ryan kag si Fermin. Oo, si Ryan. So, namo pala ng information. Ang isa ka pahinante, Joms, gagasgas ng pilasya ba si Arada? Arada. Ang isa ka pahinante sang wingban. Jomar Sonsa, kada. Nila dire ka skillet basi ko masalapay ta de. Jomar, ado kayo ko pa ni. Anong apelyido na? Sonsa. Jomar Sonsa taga dinhi. Wailong kabalogin ko, ako lang ngalan niya sa Pulis Regina. Tapos si Ninyo Miranda. Sino si Ninyo Miranda? Amo nang isa pag pahinante na? Kapahinante dire sa winggan. Ninyo Miranda kag si Jomar Sonsa. Si Ninyo Miranda mo tong ulihin nga nakuha sulod? Hindi ko sigurado. Si Ninyo Miranda kag si Jomar Sonsa. Amo ning duha ka pahinante dire sa wingban. Bumutsamp, no? Hindi lang certain gid confident sa ila ang urihi nakagawa kay isa to na nakalumpat or doon nagtabog siya. Posible sa impact dire kag ang isa to nga doon nagabitay sa suli amo tong urihi kag duay na sang kabuhi based to sa nag-respond ng gidala sa ospital ang isa dire ka pahinante pabusam. All right. So base kun ara malanda sa palibot Joms ang gasgas lang to lang iya nga samad nga pahinante basi kon makita mo na siya karon pindot ka lang de. Gindala na, no, una to sa kuno gindala. Una siya dala sa ospital. Una sa gindala sa ospital. Okay. Ang isa ka pahinante dire nasa bay area. Gina-advise lang kay subong damo di naglaptang simento bla di nagbalala na
Tapos ang iban naglalaptas dalan, no? Kasi kung dasig madlagan ka motorsiklo di inaila kay sa nag-report kita dre mga almost mga 40 to 50 minutes ago, may aksidente madi nagluntad ho. Adres unahan la bubutsam, planet pa siguro sakop niya. Nag-responde dre no sa nasambit karon nga area nga doon na ano naman to, doon na settle naman to. Sa aton sininga mga kabumbo kay dre sa may area abe do amo ning ginahimo sang iban nga shortcutan no adre sa may Lanet sa distrito sang Haro pwede kag shortcut po kung alay kas Lanet pa kadto Liganes Saraga Pututan kung magagi ka pa to sa may main road gati baka cause ang traffic kag madelay may dasig may ano gid man may karasigon gid man kun dire ka maglabay kay ligwa ang dalan tapos 4 lanes ini siya no mo lang galing while lang to ma-dissipate nga kung paano nga naglupok ang guma basi kung nakalapak kalansang bumbutsam galing ti pamugid na pagsigapong niya wasak-wasak gid ang porsyon sang guma sang sining wing van adre sa may nasambit area. All right. So iban sinin plastar na ton ang latest medical bulletin sang sining mga biktima nga involved sa sining nasambit nga aksidente. Like there sa may Padua sa Leganes upod kay Bombo Prince Giliargan. Ini si Bobo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa sa imo siniyang report, no? May nanotisyaran kitang guma nga naglupok kasandig sa mga naka-insindi dire in terms sa mga gumabla kag sa ila siniyang estado ti ginalantaw nga basi kon recap lamang ini or medyo daan or may edad-edad na nga guma. That is why nga bangod man siguro sa kabugat sang load sa kadasig sang dalagan ti kung medyo may edad-edad or daan-daan ng guma dako ginang posibilidad sini iya nga maglupok. Mo ning isa sa ginalantaw karon ganingin rason sining disgrasya dira sa may Kalabuwa Liganes nga sa karon ang confirmed dire nga wa isang kabuhi isa no ang pahinante sang wing van type nga truck ang driver sang wing van unconscious ang gindala sa ospital ang ulihi nga na pull out ang ulihi nga nakuha amo ang driver sang mixer no sa aton sining mga kabumbo. Kag ini karon ang gindala naman gilayon sa pinakamalapit sining ospital. Hindi ta hindi ta malikawan ang mga kasubong sini iyang mga hitabo, mga disgrasya sa dalanon. Gani nagakadapat nga before kita nga magbiyahe as always amo nang ginapahanumdom gid naton sa mga motorista hilabi pa sa mga nagamaniho sang dalagko sining mga salakyan katulad sining mga truck. Nga check upon gid ang inyo sini iyang salakyan before kamo iyang magbiyahe kag sa pagbiyahe maghalong gid sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ang dugang sini balikan tang aton sini nga patrol sa padayon man sini nila nga pagpangusisa pagid sa mga impormasyon na tuhoy sa sining disgrasya dira sa may Kalabuwa sa Banwa sa Liganes. Pagbalik nato na Banwa dugang nga mga balita kag impormasyon ang alkalde sa syudad sa Iloilo pabor sa tinutuyo sa anay alkalde ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog sa pagpuli agod nga klarohon ang iya sini nga pangalan no matapos ngini siya ang ginulamid sa listahan sa mga drug protector nga yara sa pwesto. Kag subong man isa man sa mga concern diri sa bahin sa syudad sa Iloilo ang mga ongoing construction plus mga dalanon naton ti nagakadapat nga pasiguraduhon gid nga kung may ginobra ibutangan man sang insakto siniya nga mga warning or early warning device kay makatuga man ini isang disgrasya sa aton sini nga mga motorista ting ginareklamo dira sa may area sang Halandon ni City proper dira sa may isa ka universidad dira na hitso na sang City Engineer's Office
Lakip na iban pagin sini nga mga balita karon diri man sa pagpangalagad sa Bumbuanay Soto, may kang tanan sa illegal gambling operation kag sa sining update sa pag-plead not guilty sa nga suspitsado nga si Nilo Guardaya nga ginatudlo karon nagtiro sa kay former punong barangay Ernie Pural. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga mainkabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas.
Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagata nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaang 2 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpalagad sa Bombo anay sa udto. Standby sa kay Bombo Angel Tan. Si Mayor Jed Patrick Mabilog nagpabutsyag nga luyag niya nga magpauli kag magpakalinong kag klaro ng iya sininga pangalan. Suno sa alkalde sang syudad nga si Mayor Jerry Trenya siling ti ano ako dara ang suportado kung tinutuyo sa anay alkalde. Kaglakip na sinadiri karon ang ginreklamo sadto sa nagligad sini nga gabi nga may nagbaling tuwad sini nga motorista dra sa may dalan halandon na kayuna
ang nasambitan sining lugar nga kung saan may ginhimo dira nga inlet bala, no? Para sa pump station dira sa may area sa Halandoni City proper. Mga balita nagikan sa City Hall, kaupod sa kay Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Bombo Cham suportado diri ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang intensyon diri ni former Mayor Jad Patrick Mabilog nga pagpuli sa pungsod Pilipinas para nga tiklaruhon ang iyabi nga pangalan. Sa statement kag ginpagwa diri ni Mayor Tranyas nga importante kuno nga mapaathag ang ining puno kag puntaw kun ang full context sang matuod-tuod gid man nga natabo sadto sa anay alkalde Bombo Cham. Sunod diri sa alkalde nga oportunidad na ini siya para matinluan ang iyang pangalan kag dako ini siya nga bagay para nga ti makahatag sang ukon maka-provide sang matuod-tuod nga natabo at the same time ang peace nga ti dugay na ginapangita kag ginalauman man sang anay alkalde ni former Mayor Jad Patrick Mabilog. Umpisa nga naghalindri siya sa bahin sang Iloilo City. Kag ang last statement o kung last paragraph diri sang statement ni Bombo Cham nga pananglitan gid man kuno nga mag-desisyon abi ang anay alkalde nga magpadalagan sa politika. Nagapati si Mayor Jerry Tranyas nga kinamatarong ini siya sang kung sino man individual ang pagpadalagan sa kung ano man nga posisyon ang gustohon nila nga padalaganan. Kag kumadumduman Bombo Cham ever since nga gin-open up ni Mayor Jerry Tranyas ang abi istorya sa pagpanumbalik ni former Mayor Jad Patrick Mabilog, nagasuporta sa gihapon or madayon diri ang pagsuporta ni Mayor Jerry Tranyas as long as gusto niya klaruhon ang abi pangalan nga amo na ganitong movement the last time ni Congresswoman Jamjam Baronda sa Quad Committee. Kag with this one, ang information naton ginalauman diri nga tibay Thursday gidman ni siya Bombo Cham ang pag-attend ni former Mayor Jad Patrick Mabilog sa sining abi hearing man nga pag-testify niya sa kung ano gid man ang natabo based on his experiences. Kag subong adlaw Bombo Cham timing gid ni siya nakit-anta man sa official page ni Mayor Jerry Tranyas ining pictures sang pagsumpa sang iya hinablos nga si Miss Shin Marie Mabilog sa idalom sang National Unity Party. Timing gid ni subong adlaw Bombo Cham nga tigin po sa page ni Mayor Jerry Tranyas ang pagsumpa sang hinablos sang anay alkalde sa team iya ni Mayor Jerry Tranyas. Kag kung balik-balikan taman ang statement sang alkalde ni Tranyas Bombo Cham, hambal niya sadto nga kung if ever gid man mag-decide abi si former Mayor Jad Patrick Mabilog magpadalagan, ti mas maayo man na kung mag-upod siya sakon Bombo Cham. Pero ti do wala pa man sang klaro kung ano ni nga posisyon abi ang ihatag or like i-offer ni Mayor Tranyas kay former Mayor Jad Patrick Mabilog. Kay as of the moment balaan taman nga do kompleto na ni ang line up sang alkalde, pero may bati-bati kita Bombo Cham nga information nga ining si Mr. J. Tranyas ang iya sining sa pagka-second nominee sa Uswag Ilonggo Party List do hindi pa ni siya kuno final. Do medyo posible lang man Bombo Cham. Pero ti amo na lantawon ta kung ano sini ang mangin plastada sa sining sitwasyon man sa politika diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. All right. Kag tiwang Bombo Cham ang isa pagidri ka balita halin man sa bahin sang Iloilo City Hall. Ining nangin response sang Iloilo City Engineers Office sa ginpalabot nga reklamo sang isa ka mga kabombo naton kung sa diin nagpaathag ini sila sa ginapasuni kapaltahan sang nasambit nga opisina rason nga may mga motorista nga nagkala-aksidente dira sa may gina-construct nga inlet sa bahin sang Halandoni Street City proper. Sa interview diri sang Bombo Radio ki Mr. Joel Herasmeya, ang Chief of Staff sang City Engineers Office, yaging pahayag nga nakabutang sila sang steel plates sa area nga construct nila sa may inlet kana Bombo Cham. Apang miara gali kuno nga nag-attempt nga kawaton ini siya hakwaton ining mga steel plates rason nga naghulag kag wala ini siya nagtuon na sa kung sa diin miara nga dogi na kutkot para sa inlet. Sunod diri ki Mr. Herasmeya nga upon checking sa area sang minatabo gid man tubla Bombo Cham nga pagka
disgrasya sa pila ka mga motorista, gilayon na lang nila ini ginpakordonan or ginpatabunan dayon, pero tiining steel plates ara lang sa kilid. Kay amo to gani may nagtuyo kung tani nga kawaton kag sunod diri or like according diri kay engineer okay Mr. Herasmia nga amo man yang problema sang Department of Public Works and Highways kag sang City Engineer's Office sa mga ginapamutang na lang nga steel plates kay man ni ara gid nga pila ka mga scrappers amo ning term ni Mr. Herasmia nga nagatuyo kay nga kwaon ini siya kawaton bamot siya bangod may value ini siya kuno kung ipakilo kagati dugang padresang natungdan amo na butangan na nila bang botsyam do kumbaga na semento naman nila dito ang area sa may Halandoni nga isa sa mga pila ka mga inlet ket iproyekto sang Iloilo City Government kag nagapasiguro sila nga kung may mga proyekto bang botsyam nagabutang gid sila sang early warning devices. Pamatian ta bala ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Mr. Joel Herasmia sa aton interview. Actually ma'am, ang dito nga area may ginbutang kami ma'am nga steel plate para nga agyan lang gidya sang salakyan. So kung may steel plate ma'am, no need nga magbutang ta sang warning device. Kaya actually ang steel plate patakon lang nga ma'am sang kwan mo, sang mga salakyan. Kaso lang sa nakita ko ma'am, ang amon nga steel plate based sa pagkamangkot ko man dito no, daw gina-attempt ma'am nga kawaton sang mga scrapper guro ma'am nga nagalaagi sa kwan tungod lang hindi Manila nga madala kay tibugat man na siya ma'am na idog siya ma'am ang amon nga steel plate. So amo to guro nga na timingan nga may nagagi nga motor nga wala siya nakakita amo tong nag-shoot dito sa may buo ma'am. Actually ma'am nakapamangkot ma'am sa area no. Nakita nila nga may mga scrapper kuno nga nakalabay nga daw ginaidog nila ang ina nga steel plate. Pero that time ma'am actually isang amo to nga time nga pag-text mo sa akon bisan gabi na to ma'am ginpakadtuan ko gito sa tinta kagin pabutangan na lang gid sang warning device. Plus ang steel plate niya tumam parang safety na gid ang area. Actually ma'am, ang inlet na ma'am no, ang ginatakod tada nga additional inlet makabulig na da ma'am nga kung nakita tanada ma'am kung magtudo ang ulan wala unod ang drainage pero sa babaw sang karsada damo tubig. So ang ginabutang tanada ma'am nga additional inlet makabulig ina siya ma'am nga kung magtudo ang ulan dasig ang sulod sang tubig ulan sa drainage ta. So amo na ma'am nga nagbutang kami sang additional inlet dira. Pero ato ma'am, isa pa lang to ka inlet ang amo na butang. Pero actually kagapon ma'am nabuhusan na namon kag ginbutangan man steel plate kag ginbarikidan lang namon anay ma'am nga hindi agyan anay sang mga salakyan or motor ma'am. Baligi duging kordon na lang gid Sir Joel. Yes ma'am, gin-cordon na lang gid namon nga para nga hindi na lang gid maagyan sang Jel? Bombotsyam na batian sa mga kabombo naton diri ang kabahin sa nga pagpahayag ni Mr. Joel Herasmia sa aton interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Angel Tan sa imo sining mga balita direktamente sa may Iloilo City Hall. Check ko naman this time balita ni Bombo Hana Andasa. Kumusta ang estado sang bukis sa may probinsya sang Iloilo? Yambal sang PPO Director sinya na hagan-hagan kay may legal na nga player or legal nga operator. Ibot silingon may nag-exister pagin man galing nga bukis. Kaya di na hagan-hagan lang mo lain niyang hagan-hagan sang sa wala. Di ba? Di check ta kay ang kampanya karon sa aton sa kapulisan batok sa mga illegal activities. Hugot! Check ta si Bobo Hananda sa Hansa Report. Please come in.
Bombo Cham, nagdubo na ang numero sang mga arestado nga involved sa illegal gambling sa probinsya sang Iloilo base sa Iloilo Police Provincial Office. Iniman matapos kati may small town lottery na nga legal nga nag-operate sa probinsya sang Iloilo, specifically amo ini nga Eagle Roar Gaming Corporation kung sa diin ini nakabuligid sang dako sa mga naga patigayon sang bukis sa probinsya sang Iloilo kung sa diin ginakuha diri ang result mismo sa mga legal nga nagapatay sang STL operator kag hindi ini sila authorized kag hindi miyembro mismo sang mga legal nga gapatayan sang STL pareho na lamang sa Eagle Roar Gaming Corporation. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Rolando Aranio, spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office, iyagin pa hayag diri nga hindi lang ang mga koridor nga nagapataya ang pwede makasuhan in kaso nga malakpan ang ining mga nagapatigayon sang bukis o kung illegal pagid nga mga pataya dito sa probinsya sang Iloilo, pwede man makasuhan diri ang mismo nga nagataya kung sa diin na ang pagbayar sa illegal gambling man dira iya sa probinsya sa Iloilo kay ti una diri man sa rason man nga napahayag diri sa IPPO nga nagnubo diri ang numero sa mga naarestado nila sa subong kay ti ang mga pumuluyo nakabalo na nga may legal nang operator kag diri man nakasigurado sila o kung may assurance nga ti mahatag ang ilaman diri nga padya sa sakto kay ti ang iban pagid nga bukis so far ang ining record o kon status sang bukis abi may ara pa man nga nag-operate pero magagmay na lang gid katam-an kay tinakit-an nila ang sang mga taho mismo bala nga nagapataya sa probinsya ang kabugat sang penalty if ever nga madakpan ang ining mga operators man o kon ining mga nagabukis kag ining mga taho nga sige pa pataya sa ining mga illegal man niya nga STL sa probinsya sa Iloilo. Diri man nagpanugyan man ang Iloilo Police Provincial Office nga ti magtaya sa authorized lamang nga manugtaya sa small town lottery kay delikado katam-an kung ini madakpan kag kapin pa makabulig kung sa mga authorized lamang nga mga small town lottery nga mga pataya ang ining pagatayan sa mga pumuluyo man sa probinsya sang Iloilo kay ti ang porsyon sini magakadto mismo sa PCSO kag ginagamit sa bulig sa mga kauturan nga may mga financial assistance kinahanglan sang mga bulig pa naangot man sa ilaman nga ginapangayo man diri sa may bahin iya sa PCSO. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Major Rolando Aranio. Yes, no, kung landaw naton bumbuhan sense nga nagsulod na ni ang aton sining legal sining subong or bag-o naton sining authorized STL operator which nga diri sa Iloilo amo ang Eagle Roar Gaming Corporation. Nag-umpisa yun sila actually sometimes first week of July 2024. So dako gid actually no ang ang pag-unta sang mga bukis naton diri nga nag-operate. So with this sir, mismo man si Regional Director Wang Ki last time sir nag-mention nga ang mga makita nga manual ang pagpataya sa STL just like inusulatan sa mga magagmay nga papel is considered as illegal kaya may mga device na ginagamit mismo ang ining Eagle Roar sa pagpataya sa STL. So with this mga kaso nga nadakpan ka mo man diri sir sa province? Yes, so actually may mga pipila kidaga mga nadakpan pero hindi na gid siya mambal naton nga tama ka or madata. So medyo mambal naton laka-laka lang gid. Kag tama ina kay may mga ara ang mga naton ang legal or ang authorized operator naton diri ay ara na sila nga mga may mga ara ni sila nga mga ginagamit nga mga mga materials which is nga authorized lang gid nila which is nga in the absence of that di ba magtaya ang may mga pataya dira nga ang ginagamit nila nga mga materials like ang koteho is not authorized by the Eagle Roar Gaming Corporation na siya suspitsuhan na sa dayon or mambal na nato ni sa nga posible bokis na ina that is why nga
ano gid nato, gina-remind gid nato ng aton yung mga pumuluyo nga dapat mag-refrain sa pagtaya sa mga mga agents or mga kung sa aton pang lingwahe, mga koridor nga mga hindi otorisado no sa aton sining legal style operator diri o ang Eagle Roar Gaming Corporation sa probinsya sa Iloilo kahit posible mga bukis kag illegal nga mga akto. How about naman yung social status kid mismo abisang bukis kiti daw usually madamo pa dira sang mga sang una compared to subong gid nga tuig ang mga bukis numero sinister may arap ayan kay nga magagmay nga wala pa gid sila mahambal nga napapasiin sila sir sa province. Yes, so actually kung lantaw na doon, during the time nga may ara kita diri sang previous years no nga legal operator, siya duman ka actually no ka gamay ang mga gimatawag naton kining mga bukis o kung mga legal nga no. Which nga na medyo naman ini nagsaka ini during the time nga na-cancel no ang previous diri nga permit no sa probinsya sa Iloilo, particularly ang 7SS, meaning previous nga style operator naton diri. So posible nga gini take advantage man ni isang iba nga mga naton nga mga kautoran nga naga-engage sa illegal numbers game. No kag really advent no sa aton nga bag-o subong style operator ang Eagle Road Gaming Corporation. Anong palatandaan sa bukis kag sa legal nga pataya mumuha? Yes, diri may device ang ginagamit ang mismo man nga mga katapo o kon miyembro sang ining Eagle Roar Gaming Corporation when it comes nga may daw gamay nga device mo siya kung sa di nagagwa ba lang ticket o kon mga numero gitay animo kag daw kumbaga nagaserbe nga resibo compare sa mga manual lang nga sulat lang sa mga papel, mga gagagmay nga papel kag amo lang na amang basihan sang imo nga harawidan nga imo nga mga numbers kag gintayan. So dapat diri gid ilantawon kung ang kag siguraduhon kung imo gatayan na legal ini siya kag miyembro ini siya sa legal nga Eagle Roar Gaming Corporation sa probinsya sang Iloilo. Butselingon nga hindi mo na kinahanglan or why na ginasulat kung sa legal ka magtaya, why niya ginasulat, ginaprint na lang kung bukis siya ginasulat ginilas gamay nga papel mos na. Sa mga cham kay may printed na ini sila nga ginagamit bala kag mismo gid hibaluon man ang taho gid mismo nga tay animo nga kung lisensyado o kun legal sa idalom ini siya sa nga Eagle Roar Gaming Corporation. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo sini iyang follow-up report. Isa ton sini nga mga kabumbo amo ning isa karon sa mga makabig man naton nga problema ang bukis. Kay hindi man maglawig nga makapangita sila sa pagi nga do mailog ginilang diskarte sang lehitimo iyang operator sa small town lottery sa probinsya sang Iloilo. Kag daw mangin kasubong man ang ila sining operation. Balan man nato na nga damo man ni ang mga nagabukis ni may mga kilala man ni no sa aton sining mga kabumbo ang aton lang sinadri nga pasiguraduhon naton no nga ginatungdan man sang kapulisan ang ila sining obligasyon. Base bala ko ng ila sining obligasyon nga ginatungdan dira ang obligasyon nila sa mga operator sa bukis. Among ginamasadya na karon. Kag imbes nga lehitimo karon niya manwa ang pagpatigayon sa small town lottery, masamua naman sa illegal. 5 minutos na nakaligad sa takna sininga las 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Iban sininga mga balita kang impormasyon itugyan naton sa mga masunod sininga mga News and Public Affairs program diri sa Bombo Radio Iloilo. Iniwala nga ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all.
Para sa the number one and most trusted radio network kinakandra ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 8 to 14, 2024. Don't miss your chance nga main kabahin sa isa ka great musical entertainment sa ining Sabado, kaupo ng Retro Band sa concert at the Plaza. All yours, umpisa alas 6 sa gabi sa September 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Panugyan na rin sa eksperto kun kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kun iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church?
Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na edad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sa isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome na sa kahapon lamang program. And amat-amat na, no? Tipon-tipon na or propongko na para nga makarelax na kamo dira. Although ako, why, oh my God. The whole morning dugi kinapoy gid ako ya sa kadamo sa mga ginpang atupag. But anyway, let us never fail, ha? To still smile. Kay ano gani ang smile? That's our easiest prayer of gratitude to our Lord. So smile na smile. Bisan daw kapoy-kapoy ka na gid. Anyway, sa sini nga hapon, hindi ako kapoy. Para nga magbasa sa mga kasaysayan para sa inyo. Gani ka mo dira, I hope hindi makamukapoy, ha? Sa pagpamati and at the same time, to find time para nga makahatag man ka mo, makashare man ka mo sa inyong mga istorya para diri sa kahapon lamang program kung nasugudan na, palihog tapusan na, kung tunga-tunga na, butang na period, butang na ending. Kag kung ready na gid, i-click na, no? I-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga, isulaton sa gihapon and then ipadala lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. It's the 10th. Okay, basta po sala ako bala mabako 9, no? Kagapon to ang 9. Today is September 10, 2024. Check the bay, pila ka adlaw na lang bago ang Pasko. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the Be ready na to share that love in the many ways and in the many forms that you can. Preparar na kita, especially mga ninongs and ninangs dira. We have exactly 106 days before Christmas. Diba? Lawig pa, But anyway, ari na kita sa pagpabati sa inyo sa ating ambahanan for this afternoon. Beautiful one from Edwin Di Makulangan. Mahirap gumawa ng kanta. Good afternoon and welcome sa kahapon lamang program. Ng kanta, lalo na't marami akong problema. Paglito ang isip ko, hindi ako magtataka. Sadyang mahirap gumawa ng kanta. Mahirap gumawa ng kanta. Nalilimutan minsan ng tamang nota. Kahit ang titik nito'y angkop sa melodiya, di matapos kasi wala ka. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa hanggang ngayon? Mabibigyan pa kaya ng pagkakataon na maibalik pa ang ating kahapon? Kahirap gumawa ng kanta kung ang puso ko'y laging may kaba. Pumipibok-tibok at hanap-hanap ka tuwing na di mahal pa rin kita. Akala ko'y makakapiling ka sa habang panahon. Makakasama ka sa maraming taon. Ako'y iniwan mo. Bakit nagkaganon ang buhay ko? Gulong-gulo hanggang ngayon. Kahirap gumawa ng kanta. Upuhan nang lumisan ka at nang nakita ka bang may kasamang iba na wala nang siglang tapusin ang kanta. Sino na kaya ang aking inspirasyon sa aking kantang ginagawa
Mahirap nga ba? Tanong ko lang, sino na ang inspirasyon mo ngayon? Di ba? Para makagawa ng kanta, makagawa ng istorya. Oras natin, it is now 21 minutes. Diri sa after 2 o'clock, diri sa kahapon lamang program. Kaupod sa gihapon si Tita Regine. Hello dira sa ating mga OFWs. Kumusta na? Kumusta love life? Kumusta family life? Kumusta ang trabaho? And ikaw, personally, kumusta ka na da? We would also want to hear from you. So, ginapalabot ko gid ang akon nga imbitasyon nga magpadala man kamo. Magpabatsyag naman kamo diri sa kahapon lamang program sa mga ginaagyan nyo dira sa abroad, especially sa mga OFWs nato. No? We had one, si Small But Terrible. So, we need more ng mga OFWs sa mga friends naton. Anytime, ha? Kung makachempo, sulat lang. Anyway, this afternoon, unahon taman niyo ang sulat ni Bess, ang 4th District. Nagasiling diri, Dear Tita Regine. Maayong hapon sa tanang tagpalamatis ang KLP. Tita ako si Bess ng 4th District. Ang story ko subong about sa amon high school life ay sadya ni. High school life sa amon mga BFF, kakaklase, way back 1994 to 1998. And until now, may mga communication pa kami sa isa kang isa. Tama gid ka sadya sa amon nga high school life, tita. Kaya enjoy gid kami. Bisan galakat lang, kaya ti malaka pa ang salakyan sa do, ganit man, no? Aga pa na, sa school na kami. Kaya ginaobra ang tagsa ka daily routine. Ibang ibagid sa subong ng mga bata. Cellphone lang permi ila na kaptan, hindi nakauyat silhig, kag trapo. Tapos, sabat ka, wait lang. Kung suguon, kung lihugon, kami sa do, may mga assigned areas gid, kag penalty, pag di ka kapaninlo. Pag-recess na tita, mansig man kami kadto sa amon suki nga tindahan. Bakal ice candy kag tinapay. Pag lunchtime naman, bakal tinola. Ang 3 pesos to 5 pesos adto ang putos, ay busog ka na. Kay ang kanon, gabalon lang kani. Ganit man, no? Manong teknik ta sa una. Kung may extra ang tag 3 pesos nga barato nga soft drinks, amo na amon padalon dun So enjoy kitita, kikisaway na kami inog bakal. Amon suki nga tindahan ka mga buot sa mag-asawa. Itong mga bata lang nila kami. Sila pa nagakuon. Dali ka mo di. Kuha lang kamo. Hindi ka mo magpagutom. Kami naman iles kagnisan. Upod man sang amon nga mga close pagid. Baw kadtuman, kag kuha, kag pagkaaga, nabayran man namon syempre tito So may time man, nga kung lawig amon vacant, gasuhot kami na sa kudal, lapos sa ila tindahan, kag didto magtambay, hulat sang next class. Inside our classroom, kisa mahambal ka man tita, or mahamuot ka man kay ti iban abi, studios, tutong mamati sa teacher, gali, bawa kay ang pocketbook nakaipit sa libro. Relate. Enjoy sila iyabasa. Pero, mga mahinang panon man, amon mga boys, huay man sila gapanugid. Pag may assignment, masiling lang man, kaobra ka na assignment mo, pakapi, kay amo, mandaagi hapon ang correct answer. Di ka mga alwan, tita. Hindi ka tinalok. Pati ng safari or mancher. I remember the safari. Bogyan sa laluhan man kaon, mais ni siya, no? Kag peace, ining isa. Kay buksan, tapos ibutang sa tunga la mesa na, tapos mag-share story sa mga manami, no? Sa una, maka-interact pa ka mo. So, pag-abot time sa sunluganay, ate, ang maiguan, pasimple exit lang So, igo mabalik, ara na ang teacher. So, after lunchtime, tita,
Iban kundi na magtambay, kwentuhan kami, mostly sa room lang. Before mag-start first period sa hapon, tiga pinamulbos na kag manghusay, ti ara naman may powder ka? Pwede ka pangayo? Okay lang, share naman tito Pag maubos na, sige, ako naman next time mabakal Siling man ang isa, may papel ka? Basta may test ka ron si ma'am, ngayo ko, kag past break na lang dayon, mga answers niyo Saya-saya. Wow, tita sa high school, gid mga kadurayan. Sang time nga madali na lang kami mag-graduate. Mixed emotions na tita. Kasi syempre, mabinulagay na. So, sang graduation day na, ara ng kadlawanay, kag hibi ay, boys and girls, gahinaksanay, kag magpinaalamanay na. Tititaas na lang anay diri ha. Sunod nga story naman. Thank you for reading my letter. Best regards sa inyo tanan. Dira sa Bombo, kag sa amon batch 98. Time comes. Magkiririta nyo kita God bless always. From Bess, sa 4th District. Mga batang 80s and 90s that relate. Sadya ito isang una, no? Kag kanami, panabala kay tiway po tayo sikad, tapos pila malang balon nyo. Huwag kami muon, kundi nga, maglakat gig ka mo, pero enjoy. Kaya nga, damo ka mo ang galinakat. So, hindi nyo mabatsagan ang init, ang balhas, kay ti, samtang nga nagalinakat, nag-inistoryahan ay, ang iba nag-discuss about sa mga assignments, kung ano natabo pag the other day. So, kasadya lang kid, no? And before you know it, ara na ka mo sa school. And the same thing, the same routine. Pagkahapon na, ulupdanay man nagyapon niya, doon nagaparada lang na ka mo. Pagwa sa gate sa school, tapos maglinakat. Di syempre, ang mga lapit sa plaza, ang iba niya, mapaplasaan ay mahapit dito. Okay. And then, tuod din man, no? Kung magtiriripon na, bangkahanay, tapos, may mga money, may mga mais nga gina-share, ang iban wala ga-share. May kilala ka mo, wala ga-share. Ang iya mais na mutangin sa bulsaya. Ay, anyway, kasadya lang mag-recall, no? Pero, nami gidman. Because that time, kaya wala ka pa yung cellphone, ma-interacted ka mo ya, ma-inistoryahan na gid ka mo ya, sa isa kag isa. And makibot ka man, no? You can just talk a lot of things. Babae, lalaki, mga boys and girls, kung kaisa sa dalong puno pa na iya, and then may inistoryahan na ilang gid. As in, mahinaraka na ilang gid. And then pag bell na, sulod naman sa classroom. Klase naman. And after that, kung ano pa gid nga mga activities, ito enjoy gid dyan, no? Ito ka enjoy gid dyan. Hindi nga sila nga daw may sariling mundo ka. Before ya, kung loner ikaw, nga wala kayo ga-join sa mga grupo, ti do mas-spot ka gidya. Kay ti do isa duha or pila lang na iya, no? Ang mga loners nga do ganyan nila feel nga mag-join sila sa grupo, magkinaon, mag-inistoryahanay. So dumahibalan mo gid, no? Ang ining mga introverts, nga mga schoolmates, nga mga classmates. But anyway, best, nami gid, no? Because until now, may ara ka mo yung communication and you continue communicating with each other sa Japagid na, no? Mga reunions, mga alumni homecomings. But anyway, I am sure sa kadamaan gid sa aton, relate gid kita. And siguna gid man, no? Nang nablang pag-abot mo pala yan sa school, may mga cleaners. Di kong cleaner, kaya kinandan, early ka pa dahil mag-abot sa eskwelahan, kaya either mamunot ka mo, manilhig ka mo, di ba? Ginapapabalhas gidya sa una ang mga kabataan. That's why, no? So una, the feeling so fit gid kita ya, kaya galakat kita, gapanilhig kita, gapamunot kita sa aton nga school. So, ang mga activities naton ya, would really call for us, no, nga makapabalhas and at the same time
maka-enjoy kag maka-interact amo ginaya ang manami sa tanan. Anyway, thank you gid ha. You made us also recall ang amon nga mga heydays during school days, ang high school days. Salamat gid sa imo best ang 4th District. Write some more. Diri sa KLP. It is now 2:31 sa hapon. Magapunong-balik ang Kahapon Lamang program with Tita Regine pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagpakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kun water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kun yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kun tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka DeWitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law.
Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupot sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan.
Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa siniya mo ang pagkakasi ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag checkout. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa contexts kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law. Sa ating mga kalingawan, diri sa KLP, ari na ang story ni Lola Porang, Dear Inday Regine. Sa oras mumabaton ining akong sulat, kabay nga ara kagid sa maayo nga kondisyon. Inday, ako nini kasaysayan sa kabuhi. Sa nagaedad na ako sang 17 years old, may nagapangaluyag sa akon. Bata sang amon-amo sa uma nga ginaobra ni tatay. Abaw, nagustuhan ini ni tatay kag nanay. Pero ako, hindi pa ako gusto magpamana, kay hubin pa ako. Naglabot sa punto nga nangani kami sang akon magulang sa aminhan. Bulan sang September, may ani sa aminhan. Tisiling ni tatay, malakat kami nga tatlo sang akon manghod, kay mapauli man kami sa November, kay tigkalalag, petsa 2 sang Nobyembre. Sang pagkahibalo sini nga tawo, tagon talang kay T. Hindi siya gusto nga malakat ako. Siling niya, hatagan niya si tatay, 4 kasako nga humay. Basta, hindi lang ako maglakat. Pero hindi ako. Naglakat gid kami nga tatlo. Kag si tatay, diri lang siya. Nagpabilin nga nagapananggot sang tuba sa lubi. Ang obra ni tatay, saka sa lubi, nagakuha sang tuba. Ibaligya ina ni nanay sa mga kabalayan, adlaw-adlaw. Kami, sige ang amon ani sang humay. Kag kung makasupot kami, ginahatod ni Manong Kanday, nanay, pauli, tapos balikan siya sa bukid, sige ang amon pangani. Wala kami makapauli sang tigkalalag. Sige man ang pananggot sang tuba kada hapon, kay ginalibod ina ni nanay para ibaylo sang bugas. Sa madali nga sugilanon, Inday Regine, November 7 nga petsa, 1956. Wala gid kami magunahuna. Hinali lang mag-abot amon pa kaisa, kag magsiling siya, nga magpauli kami tanan, kay may natabo kay tatay. Ako Inday, nagasakit ang akong nga ulo sa tugid nga adlaw. Natingala kami, siling ko, nga ahaw, wala man sila pagutumi, nga naano si tatay, haw. Nahulog siya kuno sa niyog, kay naigo siya sang kilat, apaw. Sus Inday, do tinakluban ako sang langit. Hibi lang ako nga hibi, tugtog magabi. Nagtililipon ang mga tao sa balay nga amon ginadayunan. Pati ang nagapangaluyag sa akon, nagdapo man sila. Madamo ang nagapangaluyag Inday sa akon. Hindi ako gwapa, pero sosyal kon maghulag. Wow. Kag hindi huluyaon, kag manami ko no magkanta. Inday sinang gabi, wala gid ako makakaon, kay ang pensar ko kay tatay gid lang, nga hindi ako makaabot sang iya kabuhi. Ginuluuluhan ako sa mga amiga ko nga magkaon kami. Amuman ang nagapangaluyag sa akon. Wala na ako sang tingog, kay ayawan na kagaab. Nagsukad sila sang kanon, kaginbutang sa kalalaw nga malapad, kay Inday Regine, madamo sila nga mga amigo ko kag mga amiga. Maayo ko no, nga magsalo kami, kay pagkaaga, mapauli na kuno ako. Nagpanyapon kami nga gakinamot lang sa isa ka kalalaw. Nani no, the budol fight. So pagkaaga si na Inday, 2:00 sa kaagahon, naghimos kami. Di ako, kay masakit pa ang ulo ko, hindi ako makalakat. Nag-angkas ako sa karabaw sa nagapangaluyag sa akon. Wala gid ako Inday paglayo ang akon pensar sa amon balay. Sakay kami nga tatlo sa train, nagahilibion ako. Siling ko, mayo pa kung wala ako maglakat sa pagpangani.
wala pa si tatay mapatay. Inday pagabot ko sa paradahan nga nagdulog ang train, dayon ko tani lumpat, pero ginhawidan ako sa akon magulang. Tuyo ko mangin matay. Oy. Abot kami alas 11, pagka alas 2, ginlubong si tatay. 3 ka kilometros ang amon lakat sa Banwa. Kay man sa una, lakat lang kami, kay wala sang jeep nga sakyan. Nagalakat kami, pero sige lang ang akon hibi. Kung halos pa lang masiling ako. Maayo ko na lang ang mapatay, hindi lang si tatay, kay naluoy ako kay nanay, kag sa akon mga manghod. So inday, diri na lang kutob, kay hindi na ako makakita, sige lang ang akon hibi. Madamo yung salamat sa pagbasa mo sa akong sulat, nagapamati gid ako, ang matinahuron. Tawag lang ako sa kay Lola Porang, San Santa Barbara. Hindi na ako gawa kakita. Kami katarata ang mata ko. 86 na ako. Ay. Lola Porang, sakit gid man no nga madulaan ikaw sa nga imo nga pinalangga sa kabuhi, ilabi na gid ang isa sa imo nga mga ginikanan, and at that time nga hindi ikaw preparado, as in wala niyo gid ginapaabot ina kay ti aksidente gali ang natabo. So do not blame yourself. Nagambal ikaw nga kung wala ka mo naglakato para nga mangani, tani buhi pa ang imo nga tatay. If kung amo na no ang iyang kapalaran, kung amo na ang nakatagna nga matabo, so it will really happen. So there is no use nga basulon mo that time ang imo nga kaugalingon, kag do ka painful gid para sa imo. Kay ang proximity bala no nga dito ka mo sa malayo, tapos ma-travel pa ka mo sang malawig, and then mayo na lang to nga ti just in time. The 3 hours before nga ilubong ang inyo nga amay, at least nakaabot pa kamo, at least nakita nyo pa siya, bisan sa ulihin na lang ang mga tinion, and ara gid kamo sa iya nga lubong. Tuman lang gid kasakit no para sa mga kabataan nga daw wala gid na preparar sa ina bala nga trahedya nga natabo. And so we understand ang imong feeling that every time, even now, no, nga ginasulat mo ini sa amon, you are still crying. Kaya doon nasakitan ka gid sa amo to nga tiyempo. But anyway, 86 years old ka na gali. So siguro, that's how much, kid, no? You love your father. Doon na curious ako, what happened to kay Mr. T? Nangin ka mo gid man. Siya gid man ang imo na dayunan. Medyo bitin, no? But anyway, right again. Salamat gid sa imo, Lola Porang, sa imo gin-share sa amon, sa sininga hapon. And I am looking at another story. Siguro, I guess, pwede ta ini pwede ta na siya madiretsuhan, kay dito, ka-short man lang. And this is coming from Joy. And it says here, Dear Ate Regine. Dulain naman yan, no? Ate Regine. Good afternoon, Ate Regine. Palihog ako sa pag-play sa kantang Pagsubok tungod kay ini ang akong nga kabuhi. Ba, pasensya ka gid ha. Wala kita isang pagsubok diri. But anyway, tapos na ni imo nga sulat. Kag pamatian naton tanan. So sa nag-eskwela ako sa college ko, 8 kami ka mag-utod, ika-3 ako, kag ay wait lang. Gusto niya ang kanta nga Pagsubok kay tungod ini ang akon nga kabuhi. Okay. So sa nag-eskwela ako sa college ko, 8 kami ka mag-utod, ika-3 ako, kag nag-working student ako para makatapos sa college. Pero nadisgrasya ako kag nagbusong. So, nagpakasal kami sang nobyo ko. Pero nagbuya siya sa adlaw sang amon kasal. Ha?
puwerte ang hibi ko. Pero hambal sa parents ko, kay buligan ka namon sa inyong bata. Susang nagidad na, anom ang bata ko, nagpadayon ako eskwela, kag nakatapos ako. Pero, nag-abot sa kabuhi ko si Paul. Kagin kasal kami, kag may obra man siya, bisan sa una lang. Why siya gusto magtudlo ako, kag nagplano kami, magpauli sa ila, kay gusto niya makita ang iya nanay kag tatay. Pero, patay na sila. Daw maano ang bana ko. Naghambal ko, pagsubok na sa aton. Ginbaligya man sang utod niya ang iya parte nga duta, so nagtabo kami sa Iloilo City. Didto nakakuha kami kwarta, kay nagpauli kami sa Davao, kay wala siya kabalo. Ang bilog nga kwarta, nahatag na niya sa bana ko. Gipapirma niya sang blanco nga kasultanan, so wala kami mahimo, nagbalik kami sa Iloilo City, kag diri na nag-estar, upod sa mga bata ko. Gin-stroke ang bana ko, kag wala gid kami obra, kundi naglabandera ako. Sa ikaduha nga tion nga na-stroke siya, na-coma siya, kag napatay gid siya. Daw maano ako, Ate Regine, pero may bata pa ako nga 3 nga buhion ko. Hambal ko, Ginoo buligi ako. Nagbakal ako sang makina panahi, kag naghimo ako sang punda, bedsheet, kag pangay ubag nga guba ang zipper. Kag pila ka adlaw, ginpa-eskwela ko sila sa ALS, kag tapos naman sila. Pero ang magulang nila nga isa, napatay, nabungguan sang motor. Lord, ikaw ang naghatag sini, batunon ko ini. Hasta ang duha, may pamilya naman. Kag ako, sige ang panahi ko. Basta isalig lang natin sa Ginoo ang tanan, hindi man kita pagpabayaan. God bless you always. Ate Regine, ang tagpadala. Si Joy, sang Santo Niño. Diri sa syudad, sang Iloilo. Ano ni namin mo nagbuya siya sa adlaw sang amon kasal. Bali stood up ikaw niya. Bali wala siya nagsipot sa adlaw sang inyong kasal. Do amo ning akon nga understanding, no? Do tama gid sa niya kasakit. Ti imagine nagplano ka mo tapos pag abot na sang kasal, wala siya gali nagsipot. But mayaman, no? Kaya nag-abot sa imo kabuhi si Paul, kag amo niya si Paul, ang imugid nga napakaslan. Sige lang, bisan ano, kadamo sa mga pagsubok sa aton nga kabuhi, pero sige lang, padayon kita sa gihapon. And the Lord would always give us the strength, kag He would always guide us, no? Nga magpadayon lang gid sa aton nga pangabuhi, kag in as much as possible, no? Mag-move forward kita sa mga tanan from all these things nga nagakalatabo sa aton nga kabuhi. Hindi siling, no, nga iti kay ato amo to natabo sa imo, mangindi ka na. Hindi siling kay iti tuman gid ikaw nga nasakitan, mangindi ka na sa ginatawag nga pagpangabuhi. So ikaw hindi ikaw ang amo sina nga type. Yes, nasakitan ikaw, but sige lang, bangon sa gihapon and still fight and live for your life, especially that you already have your inspirations ng imong mga husband, ang imong mga kabataan, and even gani, no, kadamo sa mga dilubyo, kumbaga, no, mga dagok sa kabuhi ang nag-alabot sa imo. Gin stood up ikaw sa imong mga boyfriend, so nagbata ikaw nga wala siya, and then ang imong mga husband napatay man siya and leaving you, no, to take care sa inyong mga kabataan. But all these things, look, nalampawasan mo. So that's how much you are being loved by our Lord. Wala ikaw ginapabayaan. Salamat gid for sharing your story with us sa sining hapon, Joy. Dapat amugid naman no?
based sa imong nga name, you have to be joyful. Bisan sa tunga, sang sini nga mga pagsubok sang imong nga kabuhi, find joy. Kaya after sa mga dilubyo, after sa mga pagsubok, there is always happiness nga nagahulat. Salamat gid sa inyo man dira nga mga kauglingon nga mga istorya mga kabombo. We're also excited to hear ang inyong mga istorya. So, paki-email your stories nga liyag nga ipalabot man diri sa KLP sa bombo_Iloilo at bomboradio.info or i-share nyo, pinaagi sa pagsulat and ipadala. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Sa kay Mia sang Binggawan, I hope nga nabalaan mo na, no? Nga ikaw ang aton nga winner and I will be interviewing you this coming Saturday. Before 2 p.m., kadto ka diri sa station, nakapasirox ka sa imong nga ID, 2 copies. Salamat, gid. Up next, mga kabombo, ang inyong man nga ginakalangkagan nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo, si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So thank you very much kids sa inyo. I'll be seeing you again tomorrow. Maraming salamat sa liwat. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.